Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1061 hanggang 1070. Maputlang gintong dugo. Sa dulo ng ikaapat na langit, ang tatlong matandang halimaw, sina Hao Dudu, Xing Binbin at iba pa ay naghihintay na umakyat si Yang Yiyo. Nalaman ni na Chanho at Xiao Dixian Tangtang mula sa Xuanwu Beiming na hindi kailangan ni Yang Yiyo ng tulong. Sobrang na-touch ang dalawa. Hindi nila akalain na magiging matyaga si Yang Yiyo. Dapat mong malaman na ang paraan ng pagtemper sa katawan ay ang pinakamahirap, at ang pagdurusa ay lampas sa imahinasyon, lalo na pagkatapos niyang dumaan sa tubig ng langit, at ngayon ay sinimulan niya ang pagtemper ng apoy, na talagang nagpatingin sa kanya ng bagong mga mata ni na Xiao Dixian at Chanho. Kahit na sila ay umaakyat sa apoy ng langit, kailangan nila ang kapangyarihan ng tunay na enerhiya upang pumunta sa lupa. Tanging ang katawan ni Xuanwu Beiming ang malakas, at siya ay dumaan sa apoy ng langit ng mag-isa ang kanyang pisikal na katawan. Ngayon si Yang Yiyo ay talagang dumaan sa ikaapat na makalangit na apoy ng langit na may purong pisikal na lakas. Dapat mong malaman na ito ay isang mas malakas na apoy sa lupa kaysa sa tunay na apoy, na hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga ordinaryong tao, hindi pa banggitin ito ay isang dagat ng apoy. Kapag ang numero ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magbabago ng husay, kaya ang apoy ng lupa dito ay partikular na malakas. Panapanahong tinitingnan ni Xiao Dixian Tangtang ang dagat ng apoy at hindi maiwasang mag-alala kay Yang Yiyo, nag-aalala kung makakadaan ba siya sa dagat ng apoy at makarating sa dulo. Eto na. Bulong ni Xuanwu Beiming habang nakatingin sa dagat ng apoy. Sa sandaling magsalita siya, nagulat ang lahat at tumingin sa dagat ng apoy. Biglaan. Lumitaw ang isang figure sa dagat ng apoy at mabilis na dumating. Gayunpaman, muling namula ang tatlong babae sa field, at sinabi ni Chanho, mukhang may mga kasanayan ang batang ito. Tara na. Tapos nauna siyang umalis. Sinundan siya ni na Xiao Dixian Tangtang at Xing Binbin at umalis. Imposibleng hindi umalis. Lumakad si Yang sa apoy at muling hubot-hubad. Sa kabutihang palad, ang ibabaw ng kanyang katawan sa apoy ay puro itim sa pagkakataong ito, hindi gaanong halata noong siya ay lumabas sa tubig ng Tianzan. Haha, little monkey, tara na rin. Mukhang hindi na natin kailangang mag-alala. Sabi ni Xuanwu at umakyat. How? Ngumisi si Dudu nang makita niya ang hitsura ni Yang Yiyo, at sinundan si Xuanwu Beiming at umalis. Hindi alam ni Yang Yiyo na ang kanyang malaswang hitsura ay natakot sa mga taong naghihintay sa kanya, at ngayon ay sa wakas ay nakalabas na siya sa dagat ng apoy. Ho! Bumuga siya ng mahabang hininga ng mabahong hangin. Huminto siya sa junction ng ikaapat at ikalimang langit. Nang hindi nakikita si Hao Dudu at ang iba pa, bumulong si Yang Yiyo na hindi siya tapat. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang katawan sa sandaling iyon, naganap na tulad ng isang piraso ng sinunog na uling, at agad na hinihimok ang lahat ng kanyang lakas. Hualala! Ang isang layer ng carapace na nasunog ng apoy sa ibabaw ng katawan ay nahulog kaagad. Ang layer ng nasunog na shell ay isang paso at isa ring karumihan na hinihipan ng temperang sa katawan. Matapos malaglag ang nasunog na shell, ipinakita nito ang balat na kinaiinggitan ng lahat ng kababaihan, na mukhang may kantab at maislan, at maaaring tanggayin. Ito ay mukhang maislan na kalamnan, at tanging si Yang Yiyo lamang ang nakakaalam kung anong kakilakilabot na kapangyarihan ang nakatago sa kanyang kasalukuyang katawan. Matapos malagpasan ng pisikal na katawan ng limitasyon noon, mayroong dalawang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa dugo. Sa mga salita ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa kaharian ng buhay at kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay sinira ang mga daluyan ng dugo at agad na tumagos sa laman at buto ng buong katawan, at ang esensya ng kapangyarihan ng buhay pagkatapos ay inayos at muling binago ang bawat pulgada ng laman at buto. Napakaganda ng katawan ngayon. Sa isang pag-iisip, maaari itong maging mas mahirap kaysa sa isang likas na espiritual na kayamanan, at sa isang pag-iisip, maaari itong maging malambot at walang buto at maging isang lubad. Nadama ni Yang Yiyo na kahit na mawala ang isang piraso ng kanyang katawan, ang puwersa ng buhay na nasa dugo ay maaaring makabawi. Masasabing hanggat hindi tuyo ang dugo, hindi mamamatay ang katawan, at hanggat hindi nasesire ang kaluluwa, hindi siya mamamatay. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang dugo ay naging magaan na ginto. Tulad ng alam ng lahat, kasama ang kanyang pananaw sa mundo, ang dugo ng tao ay orihinal na pula, at halos matakot siya sa kamatayan nang bigla itong naging light gold. Pagkatapos magtanong sa master, nalaman ko na ito ay normal. Sinabi ng matanda na ang katangian ng pagbabago ng laman sa larangan ng buhay at kamatayan ay dugo. Ang dugo na nagiging mapusyaw na ginto ay ang katangian ng laman sa larangan ng buhay at kamatayan. Ito ay normal.
Mayroong dalawang puwersa ng buhay at kamatayan sa dugo, isang atake at isang depensa, na may walang katapusang paggamit ng mahika. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi lamang maaaring sirain ang sariling katawan, kundi pati na rin ang kaaway. Hangga't mayroon kang intensyon na salakayin at patayin ang kalaban, ang pagbuhos ng dugo ay isang uri ng nakakapinsalang pagkasira. Ang kapangyarihan ng buhay ay pag-aayos. Bilang karagdagan sa pag-aayos ng iyong sariling mga pinsala, maaari mo ring ayusin ang iba. Mula sa pananaw ng isang tao, ang laman sa larangan ng buhay at kamatayan ay isang uri ng pisikal na supernatural na kapangyarihan. Ayon sa matanda, ang kanyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay paunang kaharian lamang, at may dalawa pang kaharian na darating. Kung mas malakas ang pisikal na katawan, mas madidilim ang kulay ng dugo, at mas malakas ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Sa madaling salita, pagkatapos na ang kanyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay umabot sa dakilang yugto, ang kanyang dugo ay magiging purong ginto. Sa madaling sabi, ayon sa matanda, ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan ay makakatulong sa kanya na mabuhay sa mundo ng mga magsasaka. Bagamat hindi pa tumpak na nauunawaan ni Yang Yiyo ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan, maririnig din niya mula sa tono ng matanda na tila maganda ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang set ng damit para manahin at nagsimulang umalis. Mayroon ding huling layer ng 5 elemento, na sinabi ni Xuanwu Beiming na lupain ng langit. Ang layer na ito ay wala kay Yang Yiyo. Nabuo na ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan, at hindi na kailangang gamitin ang pisikal na katawan para makalusot. Ang pangunahing dahilan ay hindi maganda ang imahe ng pagiging hubad. Ano? Kailangang gawin ngayon ay ang makahabol sa iba ng mabilis. Ang mundo ng lupain ng langit ay puno ng barbs. Ang mga barb na gawa sa putik ay kakaiba at mas mukhang gubat ng mga kutsilyo. Matapos makapasok si Yang Yian, nalaman niyang ang tigas ng sandata ay mas mahirap kaysa sa isang espiritual na sandata, ngunit hindi ito problema para sa kanya ngayon. Ang pisikal na kalamangan ng life and death realm ay ganap na naaninag. Para sa iba, maaaring kailanganin nilang alisin ang barbed knife forest, ngunit hinawakan lang niya ito ng kanyang mga kamay at umakyat. Siya ay hindi natatakot saktan ang kanyang katawan sa lahat, at hindi ito maaaring saktan siya ngayon. Sa isang iglap, ang pisikal na katawan ng life and death realm ay napakatigas na naramdaman niya na ang kanyang pisikal na katawan sa sandaling ito ay maaaring abutin ang sandata ng lupa. Naglakad siya palabas ng ikalimang langit sa wala pang kalahating oras. Ito ang pinakamabilis na antas, at ang mga pakinabang na hatid ng pisikal na katawan ng life and death realm ay makikita. Ayon kay Xuanwu Beiming, mayroong 7 antas ng Tianzan, ang 5 elemento at hangin, kulog, yelo at niebe. Pagkatapos ng huling 2 antas, naroon ang Tianzan Palace. Nang sumugod si Yang Yian mula sa ikalimang langit, sinalubong siya ng parang kutsilyong unos at sunod-sunod na kidlat. Walang buffer zone dito, at direktang umatake ang hangin at kulog. Ito ay isa pa ring 70 degree na patayong bundok, makinis na parang salamin, na may parang kutsilyong unos at napakalakas na kidlat sa lahat ng direksyon, at ito ay isang nakamamatay na pag-atake. Alam ni Yang Yian na ito ang panahon para subukan ang kanyang paglilinang. Talagang malakas ang lakas ng hangin at kulog dito. Talagang mahirap para sa kanya na harapin ang lakas ng hangin at kulog dito bago niya nilinang ang kanyang pisikal na katawan hanggang sa larangan ng buhay at kamatayan, ngunit ngayon ay hindi na ito problema. Pagpapalam. Tinamaan siya ng hangin at kulog, sumugod si Yang Yian sa mabilis na bilis ng hindi bumabagal. Hindi na siya nakikita ni Xiao Di Xian Tangtang at ng iba pa, at gusto niyang habulin siya. Walang epekto sa kanya ang lakas ng hangin at kulog. Sa ilalim ng malakas na pagsabog ng pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan, ang maliit na hangin at kulog na ito ay wala, parang kilati lang. Pabilis ng pabilis ang bilis. Pagkaraan ng 2 oras, naramdaman ni Yang Yian ang biglang malamig na hangin na dumarating, at hindi niya maiwasang manginig. Noon lang niya napagtanto na umalis na siya sa Heaven/Wind at Thunder at pumasok sa huling layer ng Heaven/Ice and Snow. Kinakalkala niya sa kanyang isip na ang Heaven/Wind at Thunder ay humigit kumulang 25,000 talampakan, na mas mahaba kaysa sa mga naunang layer. Sa ganitong paraan, ang huling Heaven/Ice at Snow ay hindi gaanong naiiba, at ang kabuuan ay eksaktong 100,000 talampakan. Sa Heaven/Ice and Snow layer, naramdaman ni Yang Yian ang isang salita malamig. Ang malawak na kalawakan ng pilak ay parang 1,000 milya ng yelo. Medyo nanigas ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos na ay activate ang Chen Kun Tempering Body Art at hayaang umikot ang dugo sa kanyang katawan, nawala ang ginaw.
Ngumisi si Yang Yiyo, at may iniisip sa kanyang isipan, diretsyo niyang isinaaktibo ang Heavens and is within reach gong, at lumabas sa isang iglap. Bagamat siya ay paakyat, ang bundok ay ngayon ay parang isang salamin na parang yelo na ibabaw, at kasama ang kanyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan, na-activate niya ang Heavens and is within reach gong, at tumayo ng direkta sa patayong bundok gamit ang kanyang mga paa, at nawala sa isang iglap. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang ilang mga figure sa kanyang paningin, at sila ay si Xiao Di Xian Tangtang. At ang iba pa. Dinala ni Xuan Wu Beiming si Hao Dao Dao, at dinala ni Chan Ho si Xing Binbin. Ang dalawa sa kanila ay may mas mahinang paglilinang, kaya sila ay lumakad ng direkta sa ilalim ng proteksyon, na mas madali. Sa kanyang paningin, nakita ni Yang Yiyo na ang tatlong matandang halimaw ay may chi na umaagos sa kanilang buong katawan at pinaandar ang kanilang pinakamalakas na depensa. Tinusok pa rin nila ang kanilang mga kamay sa bundok at umakyat. Ang eksenang ito ay medyo kakaiba sa mga mata ni Yang Yiyo, dahil siya lang ang nakatayo at naglalakad ng mayabang, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Napakatahimik sa yelo at nyebe. Para sa mga masters tulad ng Xuan Wu Beiming, Chan Hu, at Xiao Dichen, anumang paggalaw sa likod nila ay matutuklasan sa unang pagkakataon. Naramdaman ng tatlong tao ang paggalaw sa likod nila, at sabay silang tumingin, nalaman lamang na tumayo si Yang Yiyo sa kanyang mga paa at malayang naglakad. Agad namang nabigla ang tatlong matandang halimaw. Gumapang kaming lahat, ngunit ang batang ito ay lumakad sa dalawang paa. Ito ay mahirap na gumapang sa ganoong lugar, pabayaan maglakad sa dalawang paa. Lumingon ang mga mata ng tatlong matandang halimaw. Mukhang minamaliit pa rin nila si Yang Yiyo. Kabanata 1062, kayo pa rin langgam. Medyo malakas ang snowstorm. Matapos maabyutan ni Yang Yiyan ang iba, ngumiti lang siya at walang sinabi, at pagkatapos ay mabilis na nilagpasan sila. Proud na proud siya. Kanina pa niya hinahabol ang mga ito, at ngayon ay malalampasan na niya ang mga ito. Ang tatlong matandang halimaw ay umiling at ngumiti kay Yang Yiyan. Hinayaan nila siyang magpakitang gilas sa huling bahagi ng kalsada, ngunit ang takbo ng iba ay hindi naman mabagal, at sumunod sila ng malapit sa likuran ni Yang Yiyan. Makalipas ang isang oras, tumigil ang snowstorm, at biglang lumiwanag ang paningin. Sa wakas ay nawala ang patayong bundok, at nakita ni Yang Yiyan ang isang malaking patag na lupain. Ito ang tuktok ng bundok Tianzan. Malaking palasyo ang lumitaw sa paningin ni Yang Yiyan, kalahati ay nakatago at kalahati ay nakikita. Sa tingin ko ay ang Tianzan Palace na binanggit ni Xiao Dixian at ng dalawa pa. Ang mga ulap at ambon ay parang isang fairyland, ngunit kung titingnang mabuti, ang buong palasyo ay naitayo sa isang iglap. May tuktok ng bundok sa likod ng palasyo, at ang tuktok ay tila konektado sa kalangitan. May mga makukulay na bilog na umaagos sa paligid nito, na parang pattern ng yin at yang. Sa likod niya, lumabas si Xiao Dixian at ang kanyang mga tauhan mula sa snowstorm at tumabi kay Yang Yiyo. Tumingin sila sa Tianzan Palace na may mga seryosong mukha. Nagtanong si Yang Yiyo, ano ang pattern ng yin-yang sa kalangitan sa likod ng Tianzan Palace? Iyon ang Law Channel, tinatawag ding Space Channel. Ito ang daan patungo sa mga magsasaka at ang pag-asa ng mundo ng bundok at dagat. Ngunit ito ay pinigilan ng Tianzan Palace o Huaqiliang. Kung hindi natin papatayin si Huaqiliang at sisirain ang Tianzan Palace, walang sinuman sa atin ang makakalapit sa Space Channel. Mahinang sabi ni Xuan Wu Beiming. Maaari ba talaga tayong makarating sa mundo ng paglilinang sa pamamagitan ng pagpasok sa Space Channel? Tanong ni Yang Yiyo. Kuya, huwag kang magduda. Sa katunayan, ang mga katulad na channel sa kalawakan ay umiiral hindi lamang sa mountain at sea realm. Mayroong 3,000 maliliit na mundo sa mundo ng paglilinang. Ang bawat mundo ay konektado sa mundo ng paglilinang. Ang bawat mundo ay may katulad na channel sa espasyo. Ang buong mundo ng cultivation ay ang pinakamalaking mundo sa dagat ng mga bituin, at ang 3,000 maliliit na mundo ay konektado lahat sa mundo ng mga cultivator. Tanging sa mundo ng paglilinang maaari kang umakyat sa martial arts at makamit ang immortalidad. Ang mga batas ng mundo ng paglilinang ay komprehensibo, at ang mga batas ng 3,000 maliliit na mundo ay kumpleto, kaya hindi mo maramdaman ang pagiging perpekto ng mahusay na paraan at makamit ang immortalidad. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa mundo ng paglilinang maaari kang ituring na isang tunay na magsasaka sa mundo ng paglilinang. Ito ang kaso ng lahat ng espiritu sa mundo. Kung ang mundo ng paglilinang ay isang malaking pancake, ang 3,000 maliliit na mundo ay mga lingga, at ang bawat buto ng lingga ay konektado sa pancake. Ito ang Space Channel. Paliwanag ni Xiao Di Xian Tangtang. Humakbang si Chan Ho at sinabing, humanda ka sa laban. Alam na siguro ni Huaqiliang na nandito kami. Kayong mga musmos ay pupunta sa Tianzan Palace para hanapin si Xiao Fengwang mamaya, at tayong tatlo ang haharap kay Huaqiliang.
Tumanggaw sina Yang Yiyo, Hao Dudo, at Xing Binbin para ipakita na alam nila. Pagkatapos ay sumigaw si Xuanwo sa Tianzan Palace, "Kaibigang Hua, ang mga bisita ay nasa pintuan, bakit hindi ka lumabas upang batiin sila?" Ang boses ay tila kumulog at kumalat sa Tianzan Palace na libu-libong metro ang layo. Ilang sandali pa, isang malakas na boses ang nagmula sa Tianzan Palace, "Mayroon ka bang mga fragment ng Tianzan, o pinilit mo bang dumaan sa Tianzan?" "Hehe, hindi rin. Nandito kami para hilingin sa iyo na lisanin ang Shanghai Realm, sirain ang Tianzan Palace at ibalik ang isang maliwanag at malinaw na mundo sa hindi mabilang na mga nilalang sa Shanghai Realm." Nakangiting sabi ni Chanho. Nagkaroon ng gininto ang liwanag sa Tianzan Palace, at sa susunod na sandali ay may isang figure na pumasok. Sa mga mata ni Yang Yiyo, tila lumitaw ang figurang ito mula sa manipis na hangin, kumikislap mula sa palasyo na libu-libong metro ang layo, at hakbang-hakbang na naglakad. Ngunit ang bilis ng kanyang paglalakad ay lubhang nakakatakot sa mga mata ni Yang Yiyo, at siya ay higit sa 20 metro ang layo mula sa karamihan sa isang hakbang. Sa sandaling ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yang Yian, na nagsasabing, "Mag-ingat ka, munting brat." Si Hua Qiliang ay isang sansiyan sa tuktok ng unang antas. Tila malalampasan na niya ang ikalawang antas ng kapigatian ng sansiyan. Ang kanyang lakas at paglilinang ay hindi madali para sa iyo na harapin. Agad na na-refresh si Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Siya ang ninuno ni Sansian. Sa pagkakataong ito, sinundan niya si Xiao Dixian Tangtang sa Tianzan at nakipagsapalaran. Gayunpaman, para din siya kay Daoer at Xiao Fengwang. Bukod, si Xiao Dixian at ang iba ay para din sa mga nilalang ng buong Shanghai Realm. Ang pundasyon ng kanyang Yunmen ay nasa Shanghai Realm din. Dapat siyang mag-ambag kahit anong mangyari. Gayunpaman, kaharap niya ang isang Dixian na ilang antas na mas mataas sa kanya. Ang lakas ng pagitan ng dalawa ay magkalayo. Kahit na si Xiao Dixian Tangtang at ang dalawa pa ay may mataas na cultivation, sila ay nasa recultivated fusion realm. Si Hua Qiliang ay nasa rurok ng panahon ng kapigatian. Ang pagkakaiba ay nasa Great Realm. Hindi alam kung ano ang mangyayari kung talagang nag-away sila. Kung ang lahat ay matalo ni Hua Qiliang, sila ay patay na. Ngayon ay mas nakaramdam siya ng kumpiyansa sa pagtatanong sa matanda. Una sa lahat, isa sa alang-alang niya ang kanyang sariling kaligtasan. Hindi lang iyon, malapit din sa kanya sina Hao Dudo at Xing Binbin, kaya natural na ayaw niyang may mangyari sa kanila. Kaya't tinanong niya, "Matanda, sa tingin mo ba ay makakaligtas ako laban kay Hua Qiliang?" Si Yun Changxi ay umubo at tumawa, "Mamamatay ka laban kay Hua Qiliang. Kaya kanyang patayin sa isang kamay. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga nakakalat na immortal ay dahil mayroong Earth Elemental Force sa kanilang mga katawan. Ito ay mas mataas kaysa sa totoong Qi at mas mababa sa immortal na Qi, at ito ay nasa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang immortal na Qi ay kabilang sa immortal na mundo, ngunit ang Earth Elemental Force at True Qi ay magkakasamang nabubuhay sa Cultivator World. Gawin. Sa tingin mo maaari silang maging pareho. Higit pa rito, ang Hua Qiliang ay nasa tuktok ng Crossing Tribulation Stage. Maaaring durugan ka ng pagkakaiba sa realm, na nasa spiritual realm. Wala talagang maihahambing. Malungkot na sinabi ni Yang Yiyo, "Ibig mo bang sabihin ay isang problema para sa akin ang pagtakas mula sa Hua Qiliang? Siyempre, hindi mo maiisip ang paraan ng mga nagkalat na immortal. Ngayon, masasabi ko sa iyo nang may pananagutan na ang mga nakakalat na immortal ay ang mga master sa mundo ng paglilinang." Mahinang sabi ni Yun Changxi. Paano ang mga magsasaka? Hindi ba cultivators ang tawag sa kanila? Ang mga magsasaka ba na nakarating na sa tuktok ng kanilang kaharian ay hindi kasing husay ng mga immortal? Nagtatakang tanong ni Yang Yiyo. Maiintindihan mo ang mga bagay na ito kapag pumunta ka sa mundo ng magsasaka, kaya huwag magtanong ng marami. Sabi ni Yun Changxi. Okay, ibahin natin ang usapan. Sa tingin mo kaya ng tatlong Xiao Dixian na talunin si Hua Qiliang? Ito ang tanong na pinakanababahala ni Yang Yiyo. Mahirap sabihin. Ang tatlo ni Xiao Dixian ay pawang mga inilipat na magsasaka. Ang mga maaaring maglipat ng mga magsasaka ay dapat na nagkaroon ng malakas na paglilinang sa kanilang mga nakaraang buhay. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang paglilinang ay higit sa unang yugto ng Fusion Realm. Gayunpaman, ang mga inilipat na magsasaka ay dapat magkaroon ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Mula sa aspetong ito, mayroon silang pagkakataon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila, mag-alala lamang tungkol sa iyong sarili. Huwag mong harapin si Hua Qiliang at gulo ang iyong Panginoon. Dahil ang tatlong inilipat na magsasaka ay dumating upang magdulot ng kaguluhan para kay Hua Qiliang, dapat silang maging handa at maaaring makatiyak na mananalo. Nagbigay ng sagot si Yun Changxi. Yang.
Inilibot ni Yu ang kanyang mga mata at sinabing, "Hehe, matandang lalaki, kaya mo bang talunin si Hua Qiliang? Hehe, huwag mong subukang hampasin ang amo mo, mabahong bata. Hindi ko gagawin. Ayan, huwag mo na akong pakialaman." Ngumisi si Yun Changxi at diretsyong nawala. Matapos marinig ito, ngumiti si Yang Yiyo. Bagamat hindi sumagot ang matanda, tila hindi natatakot ang matanda kay Hua Qiliang. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Kahit papaano sa pagprotekta ng matanda sa kanyang buhay, walang magiging problema. Habang si Yang Yiyo at ang kanyang master na si Yun Changxi ay nag-uusap sa kanilang mga puso, si Hua Qiliang, na mukhang binata, ay tumingin kay Xuanwu Beiming na nakatayo sa harapan nila at sinabing, "Talagang ayaw sumuko kayong angkan ng Shanghai. Gaano man karami ang pumunta rito sa nakalipas na 100,000 taon, mamamatay sila. Ang nakaraang 9 na alon ng mga tao ay namatay. Sa tingin mo makakaligtas ba kayong tatlo?" Ngumisi si Xuanwu, "Pinatay mong Taishuan sect ang mga Shanghai creature sa buong mundo ng cultivator dahil sa Shanghai dynasty 100,000 taon na ang nakakaraan. Ilang sekta ng Shanghai realm sa cultivation world ang nasira mo. Pinatay mo ang hindi mabilang na Shanghai realm cultivator, ngunit maaari bang patayin ang Shanghai realm? Kung papatayin mo sila, aaminin namin. Sino ang gumawa sa iyong Taishuan sect bilang numero 1 sekta sa Milky Way? Ngunit ikaw, ipinipilit mong putulin ang landas ng mga magsasaka sa Mountain and Sea Realm, kontrolin ang air conditioning passage, iset up ang Heaven/Great Barrier, at sirain ang cultivation path ng libu-libong nilalang sa Mountain and Sea Realm. Hinding-hindi kami magkakasundo. Hanggat ang mga nilalang sa bundok at dagat sa mundo ng paglilinang ay hindi pa nawawala, lalo pa ang 100,000 taon, kahit na ito ay 200,000 taon o 1,000,000 taon, darating pa rin kami upang patayin ka, sirain ang Heaven/Great Barrier, at ibalik ang isang maliwanag at malinaw na mundo para sa mga nilalang sa Mountain and Sea Realm. Totoo na 9 na alon ng mga tao ang namatay sa nakalipas na 100,000 taon, at kami ang ika-10 alon, ngunit papatayin ka namin, ang Interface Envoy sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba ay walang tao sa Mountain and Sea Realm? Ang momentum ni Xuanwu Beiming ay tumaas sa kalangitan, ang kanyang buong katawan ay puno ng demonyong enerhiya, at ang asul na liwanag ay lumabas mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang tunay na katawan. Isang Xuanwu na hayop na kasing laki ng isang maliit na bundok ang lumitaw. Pagkatapos ay kumikislap ang pilak na liwanag ng langit fox at naging isang sorrow na may 7 buntot. Lumitaw ang 7-tailed sky fox. Ang kumislap ang gintong liwanag sa kamay ni Xiaodix Ian, at nasa kamay niya ang naka-umbrella-mounted magic weapon na umiikot na may gintong liwanag. Tinitigan nilang tatlo ng malapitan si Hua Qiliang. Napakunot ang noo ni Hua Qiliang nang makita niya ang mga pagbabago sa tatlong tao at sinabi, "Kaya isang banal na hayop ang nagbago sa kanyang paglilinang." Hindi ka taka-taka, iniisip ko kung paano lumitaw ang isang phoenix sa Mountain and Sea Realm mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ikaw na pala ang natira. Kahit ano pa ang Divine Beast, langgam ka pa rin sa paningin ko. Ang buong katawan ni Hua Qiliang ay sumambulat ng may momentum habang nagsasalita, at biglang isang parang bundok na presyon ang dumaan sa isang iglap. Si Yang Yiyu at ang dalawa pa ay nakatayo sa likod ni Xiaodix Ian at ng iba pa, at naramdaman nilang lahat ang dumarating na matinding pressure. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha, at mabilis nilang inilipat ang kanilang tunay na lakas para lumaban. Kabanata 1063, pinigilan ng tatlong matandang halimaw ang pagkatiwangwang. Napakalaki ng pressure ni Hua Qiliang, at ramdam ito ng buong katawan. Sina Yang Yiyu, Xing Binbin, at Hao Dudu na nagtatago sa likod ay walang exception. Sila mabilis na ginamit ang cloud technique para gumaan ang pakiramdam at nalabanan ang pressure mula kay Hua Qiliang. Ang panggigipit ni Hua Qiliang ay nagparamdam kay Yang Yiyu at sa dalawa pang malakas. Mahirap isipin kung gaano kitikot si Hua Qiliang kung talagang kikilos siya. Alam ni Yang Yiyu sa kanyang puso na siya, sina Hao Dudu, at Xing Binbin ay hindi maaaring makisali sa gayong labanan sa pagitan ng malalakas na lalaki. Tama ang sinabi ng matanda. Kung kikilos si Hua Qiliang, mas mabuting tumakbo hanggat maaari. Sa oras na ito, sinabi ni Xuanwu Beiming nang hindi lumingon, "Nakahanap kayong tatlo ng pagkakataong pumunta sa Tianzan Palace para hanapin si Xiao Fengwang." Tumanggo si Yang Yiyu at sinabing, alam niya na silang tatlo ay hindi makakatulong sa labanan sa ganitong antas. Sa oras na ito, alam din niyang pumunta sa Tianzan Palace para hanapin si Xiao Fengwang. Bukod dito, iniisip pa rin niya ang tungkol kay Dao Xiangxiang sa kanyang puso, at kailangan niyang hanapin ito kahit na ano paman. Patayin. Sa oras na ito, si Xiao Di Xian Tangtang ay nagpakawala ng dagandong at sumugod sa Hua Qiliang sa isang iglap, na sinundan nina Xuanwu at Chanho sa kaliwa at kanan. Isang momentum ng, sino pa kung hindi ako, ang lumabas mula sa tatlong matandang halimaw.
Sinabi ni Yang Yiyu kina Hao Dudo at Zing Binbin sa likuran niya, tayo na. Bagamat sinabi ng matanda na mahirap para kay Xiao Di Sian Tangtang at ng tatlong matandang halimaw na patayin si Hua Qiliang, naniniwala si Yang Yiyu na walang problema na pigilan si Hua Qiliang. Hinarang ni Xuan Wubinging at ng iba pang tatlo sina Hua Qiliang at Yang Yiyu mula sa pagmamadali patungo sa Tianzan Palace. May pagkakaiba ng daan-daang metro sa pagitan ng dalawang panig, at tila may distansya, na pinaghihiwalay ng isang mahabang distansya. Naisip ni Yang Yiyu na si Hua Qiliang ay nasalikop ni Xiao Di Sian Tangtang at ng tatlong matandang halimaw, at hindi siya dapat magkaroon ng oras at lakas upang bigyang pansin siya, sina Hao Dudo at Zing Binbin. Sino ang nakakaalam na sa sandaling siya ay umalis, ang reaksyon o lakas at paraan ni Hua Qiliang ay lumampas pa rin sa inaasahan ni Yang Yiyu. Nang papaalis na si Yang Yian at ang dalawa pa, si Hua Qiliang, na nakasalikop na sa tatlong matandang halimaw ni Xiao Dixian, ay hindi gumalaw. Siya ay umungal at casual na ikanaway ang kanyang kamay, na nagsasabi, ang sinumang maglakas loob na umakyat sa langit at pumutol sa palasyo ay mamamatay. Habang nagsasalita siya, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag na mahigit 3 metro ang haba ay tinadtad gamit ang lakas ng kamay na kutsilyo. Isang puwersa na maihahambing sa mataas na antas ng enerhiya ng espada ang bumagsak sa ulo ng tatlong tao. Nagulat si Yang Yian at sinigawan sina Hao Dudo at Zing Binbin, umalis. Sa katunayan, nakita ng dalawa ang lakas ng pag-atake ni Hua Qiliang nang walang paalala ni Yang Yian, at umatras sa unang sandali. Boom! Sa sandaling ang tatlong tao ay mabilis na umatras ng 12-dosenang metro, nahulog ang kamay na kutsilyo ni Hua Qiliang, at ang alikabok ay lumipad sa boom, at ang buong mundo ay nanginginig. Napabuntong hininga si Yang Yian at ang dalawa pa. Lumitaw sa lugar ang isang puwang na higit sa 30 metro ang haba at higit sa 10 metro ang lapad. Isa lamang itong casual na pag-atake ni Hua Qiliang, ngunit napakalakas nito. Hindi maisip ng tatlong tao kung ano ang mangyayari kung sasalakayin ni Hua Qiliang ang ulo, ngunit sa kanilang mga puso, tila wala silang kakayahang labanan ito. Gayunpaman, pinatunayan din ng pag-atake ni Hua Qiliang mula sa gilid na ayaw niyang may makapasok sa Tianzan Palace. Baka may bagay sa Tianzan Palace na inaalagaan ni Hua Qiliang. Ito ay ang maliit na phoenix, o Daoer, o Tianzan Palace mismo, na nagpakita na ito ay napakahalaga sa puso ni Hua Qiliang. Bagamat natakot sila sa pag-atake ni Hua Qiliang, walang pagpipilian si Yang Yiyu at ang dalawa pa. Ngayong nagkaharap na sila, wala nang babalikan. Bukod dito, kinailangan ni Yang Yiyu at Hao Dudo na hanapin si Daoer Xiangxiang. Mula sa isang pangkalahatang pananaw, ang maliit na phoenix ay mas mahalaga. Kung ang maliit na phoenix ay matatagpuan sa palasyo ng tatlong matandang halimaw ng Xuan Wubinging, maaaring patayin ng 4 sa kanila si Hua Qiliang, ang immortal na lupa, at sirain ang Tianzan Great Barrier. Mula ngayon, magdadala ito ng maliwanag at malinaw na mundo sa hindi mabilang na mga nilalang sa mundo ng bundok at dagat. Sa sandaling ito, kahit na ito ay isang dagat ng apoy at mga espada, maaari lamang magpatuloy si Yang Yiyu at ang dalawa pa. Sa sandaling ito, inatake ni Hua Qiliang si Yang Yian at ang dalawa pa at hinarangan ang kanilang daan pasulong. Sa kabilang panig, galit na galit sina Xuan Wubinging, Chanho at Xiao Dixian. Alam ng tatlong matandang halimaw na kung hindi nila sugpuin si Hua Qiliang, si Yang Yian at ang dalawa pa ay hindi makapasok sa Tianzan Palace. Ang tatlong matandang halimaw ay naghahanda ng maraming taon, kaya natural na alam nila ang lahat tungkol kay Hua Qiliang at sa Tianzan Palace. Walang alinlangan na ang maliit na phoenix ay nakulong sa Tianzan Palace ni Hua Qiliang. Kinailangan nilang hayaan si Yang Yian at ang dalawa pang pumasok sa Tianzan Palace upang mahanap ang maliit na phoenix. Saka lamang sila magkakaroon ng pagkakataong manalo. Kung hindi, ang lahat ay magiging walang kabuluhan, at maaari lamang nilang isakripisyo ang kanilang buhay sa huli. Sa pagkakataong ito, itinaya nila ang kanilang buhay sa paglalakbay sa Tianzan. Kung hindi sila magtagumpay, mamamatay sila. Si Xuan Wubinging ay nagpakawala ng isang dragon, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng asol na liwanag. Ang kanyang katawan ay lumaki sa hangin, at sa isang iglap ay naging kasing laki ito ng isang maliit na bundok, at iniluwa niya ang isang batis ng tubig sa Hua Qiliang. Matapos tumalsik mula sa bibig, kumalat ang haligi ng tubig at naging mga lumilipad na espada. Biglang napuno ang kalangitan ng mga lumilipad na espada na pumutok patungo kay Hua Qiliang. Ang malaking katawan ni Xuan Wubinging ay sumugod din patungo sa Hua Qiliang, at ang ulo na parang ulo ng dragon ay kumagat kay Hua Qiliang. At si Xiao Di Sian Tangtang ay tumalon, at dumaong sa likod ng Xuan Wubinging sa pagitan ng pagtaas at pagbaba. Sa kanyang kamay, mayroong isang gintong sandatang may payong na mahika, gininto ang ilaw, at mahina siyang sumigaw, Hanyuan Wan Dao, bitag ang demonyo. Sa isang mahinang sigaw mula kay Xiao Di Sian Tangtang, inihagis niya ang hanyuan na payong sa kanyang kamay sa ulo ni Hua Qiliang.
Biglang bumalot ang gininto ang liwanag mula sa kanyang hanyuan na payong, at nabuo ang espasyong 100 metro sa ilalim ng pag-iilaw ng ulo ni Hua Qiliang. Ang eksenang ito ay bumuo ng isang magic weapon barrier sa mga mata ni Yang Yiyu. Nakita na niya ngayon na ang magic weapon ni Xiao Dixian Tangtang na may payong ay tinatawag na Hanyuan Umbrella, na maaaring umatake at mag-set up ng mga porma sayon. Ito ay tila isang kamangha-manghang magic weapon. Ang gininto ang liwanag na ibinubuga mula sa Hanyuan Umbrella ay direktang bumalot kay Hua Qiliang, na halatang binitag si Hua Qiliang. Pagkatapos ay tumalon muli ang maliit na diwata sa hilaga ng Xuanwu, at sa pagkakataong ito ay lumipad siya at tumayo sa tuktok ng payong ng Hanyuan na parang kidlat, nakatayo sa poster ng isang gintong tandang, at ang kanyang mga kamay ay gumawa ng iba't ibang mga pagbabago sa sunod-sunod na mga engkanto, bumubulong sa kanyang sarili, umaawit ng hindi malinaw at mahiwagang mga spelling. Habang binibigay niya ang kanyang mga kilos at spelling ng kamay, ang Hanyuan Umbrella ay umikot, pabilis ng pabilis, na may gininto ang liwanag na nagniningning. Hua! Si Qiliang, na nabalot ng gininto ang liwanag, sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha, halatang nararamdaman ng malalakas na pag-atake ni Xuanwu Beiming at Xiao Dixian Tangtang. Halos kasabay nito, kumilos din si Chanho. Nag-transform siya sa kanyang orihinal na katawan at umungal, at biglang nagbago sa isang malaking orihinal na katawan tulad ni Xuanwu Beiming. Ang 7 buntot ay biglang sumalakay kay Hua Qiliang na parang dragon mula sa dagat. Sa mga mata ni Yang Yiyan at ng dalawa pa, ang 7 buntot ni Hua Qiliang ay hindi ordinaryong bagay. Ang bawat buntot ay higit sa 30 metro ang haba at kasing kapal ng isang balde. Sa pag-atake sa Hua Qiliang, sumambulat ito ng 7 kulay ng pula, kahel, dilaw, berde, asol, at lila. Kailan sumisipol palayo, ang malakas na momentum na inilabas ay nagparamdam kay Yang Yiyan at sa dalawa pang palpitations. Halos sunod-sunod na ang pag-atake ng 3 matandang halimaw. Iniluwa ni Xuanwu Beiming ang isang haligi ng tubig mula sa kanyang bibig, na naging langit na puno ng lumilipad na mga espada. Ang Hanyuan Umbrella ni Xiao Dixian Tangtang ay ginto, at ang 7 buntot ni Chanho ay bumuo ng isang malakas na puwersa na bumasag sa hangin. Ang mga pag-atake ng 3 master ay nagpabago sa mukha ni Hua Qiliang. Tila siya ay nakulong sa gininto ang liwanag ng Hanyuan Umbrella ni Xiao Dixian, at pinanood ang lumilipad na espada at ang 7 buntot ng Sky Fox na umaatake sa kanya. Sa sandaling ito, umungal si Hua Qiliang at isang malakas na gatas na puting liwanag ang kumislap sa buong katawan niya, na bumubuo ng isang depensa. Boom! Sunod-sunod ang tunog ng bumang, ngunit ang lumilipad na espada ni Xuanwu Beiming at ang 7 buntot ng Sky Fox ang umatake sa kanya. Saglit, nagniningning ang parang gatas na puting liwanag sa katawan ni Hua Qiliang, at ang mga pag-atake ni Xuanwu Beiming at ng Sky Fox ay naharang sa labas ng kanyang katawan. Parang naging stalemate sa field. Si Hua Qiliang ay nakulong ng Hanyuan Umbrella ni Xiao Dixian, at ang mga pag-atake ng Xuanwu Beiming at ng Sky Fox ay hindi makabasag ng gatas na puting kapangyarihan na dumadaloy sa katawan ni Hua Qiliang. Si Yang Yiyan at ang dalawa pa ay tumingin dito at lihim na nagulat. Naisip niya na ang parang gatas na puting liwanag sa labas ng Hua Qiliang ay dapat ang natatanging kapangyarihan ng elemento ng lupa ng mga nakakalat na immortal o mga immortal sa lupa, isang uri ng kapangyarihan na mas malakas at mas mataas kaysa sa tunay na chi ng mga magsasaka. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya ang kapangyarihan ng mga immortal sa lupa. Gayunpaman, mayroon din siyang malinaw na pangunawa kay Xiao Dixian, Xuanwu Beiming, at Chanho, ang 3 matandang halimaw na nagbago ng kanilang paglilinang. Talagang pinigilan ng 3 matandang halimaw si Hua Qiliang nang magsanib puwersa sila. Ngunit tila pambihira ang makalupang elemental na kapangyarihan ni Hua Qiliang, at ang 3 matandang halimaw ay walang magawa kay Hua Qiliang kahit na sila ay patuloy na tumatakbo ng walang hanggan. Gayunpaman, hindi makawala si Hua Qiliang sa panunupil ng 3 tao sa ilang sandali. Ang 2 panig ay nasa isang pagkapatas. Sa oras na ito, malakas na sinabi ni Xuanwu Beiming, Yang Yiyu, pumunta sa Tianzan Palace para hanapin si Xiao Fengwang. Hindi natin kayang sugpuin ng matagal si Hua Qiliang. Nagising si Yang Yiyu at ang dalawa pa na parang mula sa isang panaginip. Oo, base sa sitwasyon sa field, hindi kayang supilan ni Xuanwu Beiming at ng iba pa si Hua Qiliang ng matagal. Kung sa oras na ito, mayroong isang nilalang nakapantay ni Xuanwu at ng iba pa, baka mapatay talaga nila si Hua Qiliang. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyu kina Hao Dudo at Xing Binbin, pumunta tayo sa Tianzan Palace para hanapin ang Little Phoenix. Kung hindi, kung makatakas si Hua Qiliang, lahat tayo ay mapapahamak. Alam niyang walang magagawa ang magkakasamang 3. Ang pinakamagandang resulta ay ang mahanap ang Little Phoenix, dahil ang Little Phoenix ay isang recultivator. Kabanata 1064, pinsala na dulot ng puppet ng gatekeeper.
Matapos supilan si Hua Qiliang ng tatlong Xuanwu Beimings, natural na hindi niya mapigilan sina Yang Yiyo, Hao Dudo at Xing Binbi na pumunta sa Tianzon Palace. Pagkatapos ay nanguna si Yang Yiyo at mabilis na sumugod sa Tianzon Palace, at ang layo na ilang libong metro ay naabot sa isang iglap. Ang buong Tianzon Palace ay isang malaking gusali na halos 100 talampakan ang taas. Ang ginintuang at kahangahangang anyo ay katulad ng kulay ng Buddha na nakita ni Yang Yiyo sa sekular na mundo, ngunit ito ay mas kahanga-hanga at kahanga-hanga kaysa sa kulay ng Buddha. Pagdating niya sa harapan ng palasyo, napakamot si Hao Dudo sa likod ng kanyang ulo at sinabing, "Kapatid, mayroon ka bang anumang mga paghihigpit?" Nadama ni Yang Yiyo na walang mga paghihigpit, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin kung may iba pang mga lugar na tulad nito. Si Hua Qiliang ay nakatalaga sa Tianzon Palace, at maaaring hindi lang siya. "Mag-ingat ka mamaya, aakyat muna ako at susubukan ko." Si Yang Yiyo ay lumakad pasulong habang nagsasalita, na may isang flash ng malamig na liwanag sa kanyang kamay at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, handang harapin ang anumang pagbabago. Ang Tianzon Palace ay umiral ng hindi mabilang na taon, kaya hindi ito dapat maging simple. Gayunpaman, kahit na mayroon pa ring ilang buhay na nilalang sa Tianzon Palace, hindi natatakot si Yang Yiyo. Mayroon lamang isang interface messenger na si Hua Qingliang, at hindi na magkakaroon ng pangalawa. Hanggat hindi sila isang uri ng Earth Immortal tulad ni Hua Qingliang, kaya pa rin nilang harapin ito. Hakbang-hakbang, maingat silang umakyat sa gate ng palasyo. Walang nangyari, ngunit hindi na-relax ni Yang Yiyo ang kanyang pagbabantay. Nakabukas ang gate ng palasyo. Kung titingnan mula sa labas hanggang sa loob, walang makikita. May isang layer ng fog na nakatikip dito at hindi malinaw kung ano ang nasa loob. Sa kanyang sarili, ang Tianzon Palace ay itinayo sa tuktok ng bundok at nakaabang sa mga ulap. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng makapal na hamog. Nakatayo sa labas ng gate ng palasyo, hindi pumasok si Yang Yiyo, ngunit biglang nilaslas ng espada, at lumipad ang enerhiya ng espada papunta sa gate ng palasyo. Sa susunod na sandali, ang mga ulap at ambon na pumuno sa gate ay nahati ng enerhiya ng espada at gumulong sa magkabilang panig. Pinagmasdan ng mabuti ni Yang Yiyo ang sitwasyon sa likod ng mga ulap at ambon. Nang kumalat ang Cloud Gate, agad na nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Umungal, at muling naglaslas gamit ang isang espada. Boom! Isang dagandong ang tumunog, at lumipad ang mga spark. Si Yang Yiyan ay umatras ng 10-10 metro. "Anong nangyari kay kuya?" tanong ni Hao Dudo. Sinabi ni Yang Yiyan na may seryosong mukha, "Tingnan mo." Iminuwestro niya si Hao Dudo na tumingin sa gate. Nang tumangala sina Hao Dudo at Xing Binbin, napabuntong hininga sila. May dalawang higanteng nakatayo sa loob ng tarangkahan ng palasyo. Ang dalawang higanti ay nakasuot ng maskara at metal na sungay sa kanilang mga ulo. Sila ay natatakpan ng itim na baluti. Sila ay 6 na talampakan ang taas, at ang buong tarangkahan ng palasyo ay 9 na talampakan lamang. Parehong-pareho ang hitsura ng dalawang higanti, maliban na ang nasa kaliwa ay may hawak na higanteng espada at ang nasa kanan ay may hawak na malaking kutsilyo. "Ano ito?" Nagulat din si Xing Binbin. "Paano magkakaroon ng ganoong higanti?" Gulat na sabi ni Hao Dudo. "Hindi ito tao, ito ay isang puppet." Mataimtim na sabi ni Yang Yiyan. Natural na pamilyar siya sa mga puppet. Mayroon siyang 3 puppet, 2 sa mga ito ay itim at puti na mga puppet na naiwan sa Cloud Gate sa Earth upang bantayan ang bahay, at ang isa pang puppet ay ginawa niya gamit ang 12 gintong lalaki na nakuha niya mula sa sinaunang libingan ng Qin Dynasty ang walang mukha. Pero wala ni isa sa 3 puppet niya ang maihahambing sa 2 puppet na nasa harapan niya. Sa paghusga mula sa mga inscription sa kanilang mga dibdib, ang 2 puppet na nagbabantay sa Tianzon Palace ay maihahambing sa mga puppet sa spiritual realm. May 6 na inscription sa kanilang mga dibdib. Sa mga tuntunin ng lakas, nabangga ni Yang Yiyan ang isa sa mga puppet at nalaman na mayroon itong kapangyarihan ng spiritual realm. Sa madaling salita, ang 2 puppet na nagbabantay sa gate ng Tianzon Palace ay nasa spiritual realm, na mahirap para sa kanilang 3 na harapin. Sa kanilang 3, dapat ang kanyang cultivation ang pinakamataas. Kung talagang mag-aaway sila, halos hindi na niya kayang makipagkompetensya sa Heti realm, at hindi magiging problema ang pakikitungo sa spiritual realm. Ang susi ay ngayon ay kaharap na niya ang mga puppet na pino ng Earth Immortal, na isang pagbabago. Ang 2 pinto na maladyos na mga puppet ay maaaring ayusin ni Hua Qingliang sa harap ng tarangkahan ng palasyo. Obviously, may kakaiba sa kanila. Bilang karagdagan, ang mga puppet ay lumalaban sa pag-atake, at sa pangkalahatan ay mahirap harapin ang mga ito. Ngunit naisip ito ni Yang Yiyan, wala iyon, 3 sila, at hindi mahina ang lakas ni Xing Binbin, 3 laban sa 2 ay hindi walang tsansa na manalo. Nang pinuhin ni Xing Binbin ang Pure Yang clone sa Adventure Hall, nagawa niyang patayin si Chen Biren,
na nasa gitnang yugto ng spiritual separation realm, sa ilang segundo pagkalabas niya sa retreat. Ngayong mahigit 100 taon na ang lumipas, tiyak na tumaas ng husto ang kanyang lakas. Iniisip ito. Hindi gaanong nag-alala si Yang Yian. Si Hao Dudo noon. Mas mahina kaysa sa kanya at kay Xing Binbin, ngunit kumpara sa kanya at kay Xing Binbin, ang lakas ni Hao Dudo ay hindi mahina sa parehong antas. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi ni Yang Yian kina Xing Binbin at Hao Dudo, tandaan, ang kahinaan ng Pepei ay nasa inscription sa dibdib. Pindutin ang inscription sa kanilang dibdib hanggat maaari. Hanggat guluhin mo o masira ang inscription sa dibdib ng Pepei, mananalo ka. Tumanggaw sina Xing Binbin at Hao Dudo para ipakita na naiintindihan nila. Atake. Natapos magsalita si Yang Yian, at agad na sumugod silang tatlo patungo sa dalawang puppet. Sa kamay ng 2 na talampakang taas na puppet, silang tatlo ay mukhang napakahina, parang isang 3 taong gulang na bata na nakaharap sa 2 higanti. Gayunpaman, ang mga labanan ng mga magsasaka ay madalas na makikita sa mga mahiwagang paraan, at walang pagkakaiba sa laki. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yiu ay agad na naglaslas ng Black Lotus Sword Formation. Gusto niyang gamitin ang Black Lotus Sword Formation para bitag muna ang 2 puppet, at pagkatapos ay hayaan sina Xing Binbin at Hao Dudo na makahanap ng pagkakataon na atakihin ang mga inscription sa dibdib ng mga puppet at supilan sila ng isang suntok. Ngunit sa sandaling magsimula siya, alam ni Yang Yiu na hindi gagana ang pamamaraang ito. Nang lumabas ang espada at 4 na itim na lotus ang nabuo at gamulong patungo sa 2 puppet, ang flexibility at pagsabog ng 2 puppet ay lumampas sa inaasahan ni Yang Yiu. Noong una, inakala niya na ang 2 puppet ay mga puppet, hindi mga nilalang na may kaluluwa, at maaaring medyo matigas. Sino ang nakakaalam na nang lumitaw ang kanyang 4 na itim na lotus, ang 2 puppet ay umatake na parang kidlat. Ang isa ay mabilis na hamampas ng espada, at ang isa naman ay kumikislap gamit ang kutsilyo. Tapos may 4 na malalakas na pagsabog. Ang pagbuo ng Black Lotus Sword ay hindi nabuo, at ang 2 puppet ay hindi sinira at natunaw ito ng mga espada, at hindi nakuha sa loob ng 3 metro mula sa mga puppet. Ang eksenang ito ay nabigla sa puso ni Yang Yiu. Ang reaksyon ng Pepei ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit lumikha din ito ng pagkakataon para kay Hao Dudo at Xing Binbin pagkatapos ng lahat. Para sa mga magsasaka, ang isang sandali ng oras ay kadalasang sapat. Sina Xing Binbin at Hao Dudo ay natural na sinamantala ang pagkakataong ito. Nang walang paalala ni Yang Yiu, biglang umatake ang 2 ng salakayin ng Pepei ang itim na lotus ni Yang Yiu, bawat isa sa kanila ay pumunta sa mga inscription sa dibdib ng 2 puppet. Binasag ito ni Hao Dudo ng isang stick. Si Xing Binbin ay may hangin at kulog na pamaypay sa kanyang kamay, at hinampas ng malakas ang isa pang Pepei. Boom boom boom. Sa 2 malakas na ingay na yumanig sa kalangitan, matagumpay na sinalakay ni Hao Dudo at Xing Binbin ang mga inscription sa dibdib ng 2 Pepei. Bang bang. Sa isang mapurol na tunog, ang 2 puppet ay nahulog at itinumba sa lupa ni Hao Dudo at Xing Binbin. Sa isang iglap ay natamba ang 2 puppet na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Nagsaya sina Hao Dudo at Xing Binbin. Natigilan din si Yang Yiu, ngunit hindi niya na-relax ang kanyang pagbabantay, dahil alam niyang hindi ganoon kadaling ma-disable ang mga puppet. Lalo na ang mga high-level puppet. Kaya sa isang iglap, ang higanteng espada ni Yang Yiu ay kumislap at direktang sumugod sa ambon ng bulwagan. Ang oras na ito ay halos kapareho ng nahulog sa lupa ang Pepei. Nang sumugod si Yang Yiu, nakita niyang katatapos lang itumba ni Hao Dudo at Xing Binbin ang Pepei. Ngunit ang inscription sa dibdib ng Pepei ay hindi nasira, at tila isang maliit na bitek lamang ang lumitaw. Mabilis na nag-react si Yang Yiu, tumalon sa dibdib ng puppet, at inilagay ang perpektong totoong chi gamit ang Chi Gathering Dragon Slaying Sword. Sa dagandong, sinaksak niya ang inscription sa dibdib ng kaliwang Pepei. Bang! Matapos ang isang malakas na putok, tuluyang nabasag ang inscription ng Pepei na may hawak ng higanteng espada. Ito ay itinuturing na nawasak ng espada ni Yang Yiu. Bang! Ang dambuhalang espada na itinaas ng Pepei sa kaliwa ay bumagsak sa lupa nang may putok. Gamaan ang loob ni Yang Yiu, iniisip na ito ay isang malapit na tawag. Kung siya ay medyo mabagal, ang puppet ay laslas sa kanya ng isang espada. Matapos masira ang inscription, nahulog sa lupa ang higanteng espada. Mag-ingat ka. Sa oras na ito, ang bulalas ni Xing Binbin ay narinig sa kanyang mga tainga. Nagulat ang puso ni Yang Yiu. Medyo proud siya sa sarili niya, at nakalimutan niyang may puppet na may hawak na malaking kutsilyo sa tabi niya. Pagkatapos patayin ang isa, mayroon pa ring isa. Pero walang paraan, hindi niya kayang pumatay ng 2 puppet ng sabay. Ang paalala ni Xing Binbin at ang pagdama ng malakas na tibok ng kanyang puso, hindi na kailangan pang tumingin ni Yang Yiu,
alam niyang ang Pepe na may hawak na malaking kutsilyo ang umatake sa kanya sa oras na ito. Ang dalawang Pepe ay itinumba ni Hao Dudo at Xing Binbin, ngunit ang mga inscription ay hindi nawasak, nahulog lamang sila. Matapos niyang sirain ang isang Pepe, tiyak na nakahinga ang isa pang Pepe at inatake siya. Nang hindi nag-iisip, gumulong siya. Ngunit nakaramdam pa rin si Yang Yiyo ng lamig sa kanyang likod. Puff! Nakaramdam si Yang Yiyo ng matinding pananakit sa kanyang baywang. Kuya! Yanze! Bang bang bang! Si Hao Dudo at Xing Binbin iyon, na sinundan ng tunog ng pag-aaway ng dalawa. Sa sandaling ito, nakita ni Hao Dudo at Xing Binbin si Yang Yiyan na tinamaan ng dulo ng malaking kutsilyo ng Pepe, na naghiwa ng mahigit isang talampakan ng haba ng sugat mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang baywang. Nag-aalalang sigaw ng dalawa at sumugod sa puppet na parang baliw na hawak-hawak ang malaking kutsilyo para lumaban. Sa kabilang panig, si Yang Yiyan ay tumayo mula sa mahigit 10 metro ang layo, ang kanyang puso ay tumibok. Ang bilis ng patalim ng puppet ay lampas sa kanyang imahinasyon. Siya ang pinakamabilis na cultivator na nakita niya sa kanyang cultivation. Siyempre, ito ay isang Pepe, hindi isang magsasaka, ngunit ang Pepe ay pinadalisay din ng mundo ng paglilinang, kaya hindi mali na tawagin itong isang magsasaka. Anyway, ang bilis talaga ng patalim na nagpawis kay Yang Yiyan. Tanong niya sa sarili niya na hindi naman mabagal ang bilis at reaksyon niya pero naputol pa rin siya. Napakabigat ng kutsilyo na bahagyang nasugatan ang kanyang mga laman loob. Kung noon pa man, bagamat hindi siya papatayin ng kutsilyong ito, sa maikling panahon ay nawala na ang pagiging epektibo niya sa pakikipaglaban. Pero ngayon iba na. Naabot na niya ang kaharian ng buhay at kamatayan. Sa pamamagitan ng sirkulasyon ng dugo, maaari niyang gamutin ang kanyang mga sugat sa isang kisap mata. Matapos magsimulang gumana ang puwersa ng buhay sa kanyang katawan, ang mga sugat ay naghilom sa bilis na nakikita ng mata. Wala pang 3 paghinga, ganap na gumaling ang mga sugat ni Yang Yiyo. Umuungol. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang mga hiyawan ni Hao Dudo at Xing Binbin. Tumingin si Yang Yiyo sa field at nakitang pareho silang natamba ng puppet. Isang mahabang sugat ang lumitaw sa dibdib ni Hao Dudo. Tinamaan siya ng apoy at tumawa sa langit. Ang kanyang katawan ay biglang lumaki hanggang siyam na talampakan ang taas at inindayog ang kanyang patpat para tumama sa Pepe. Hinampas ni Xing Binbin ang Pepe ng hangin at kulog na pamaypay, na naging sanhi ng biglang pagyanig ng Pepe. Sa pagtutulungan ng dalawa, hinampas ni Hao Dudo ang tuktok ng Pepe gamit ang isang stick. Boom! Sa isang malakas na putok, ang ulo ng Pepe ay direktang natamba ng baluktot ng patpat ni Hao Dudo. Ngunit ang Pepe ay hindi nakaranas ng anumang malaking pinsala, itinagilad lamang nito ang katawan nito saglit, at ang Pepe ay nagbackhand ng isang backhand na kutsilyo ng direkta pataas. Si Yang Yiyo ay umungal, iginalaw ang kanyang mga paa, at nawala sa isang iglap. Tinadtad niya ng espada ang broadsword ng Pepe. Kung hindi siya lalaban, ang kutsilyong ito ay seryosong makakasugat sa kamay ni Hao Dudo. Si Hao Dudo ay wala ang kanyang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan. Nagsagupaan ang mga espada. Boom! Sa isang malakas na putok, ang espada ng Pepe ay naligaw at naputol sa isang malaking puwang ng espada ni Yang Yiyo. Duguan ang sariling palad ni Yang Yiyo, ngunit naiwasan ni Hao Dudo ang espada. Sa sandaling ito, muling dumating ang pag-atake ni Xing Binbin, tumpak na tumama sa inscription sa dibdib ng Pepe. Boom! Matapos ang pag-atake ni Xing Binbin, ang Pepe ay nahulog na parang impas na bola. Sa wakas, 2 puppet ang nawasak. Nakahinga ng maluwag ang tatlo. Binigyan ni Yang Yiyo si Hao Dudo ng 2 patak ng tubig ng buhay upang gamutin ang kanyang mga sugat sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mga sugat ay hindi masyadong malubha, at ang 2 patak ng tubig ng buhay ay makakatulong sa kanyang mabilis na paggaling. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Lumingon si Yang Yiyo at tinanong si Xing Binbin. Umiling si Xing Binbin, na nagpapahiwatig na ayos lang siya, ngunit medyo namutla ang kanyang mukha. Matapos magpahinga saglit ang tatlo ay humakbang na sila papasok sa gate ng Tianzan Palace. Sa oras na ito, silang tatlo ay napakaingat. 2 puppet lang na nagbabantay sa gate ay nataranta at nasugatan sila. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang nasa loob ng bulwagan? Kabanata 1065, 1000 Buto and 1000 Demons Formation. Pagpasok sa bulwagan, may malawak na puting fog. Sa orihinal, naisip ni Yang Yiyo na maaaring mayroong ilang malayang espasyo pagkatapos pumasok sa bulwagan. Ngunit pagkatapos maglakad ng higit sa 10 metro, ang fog ay nawala, at ang background sa likod ng fog ay hindi isang independenteng mundo, ngunit mukhang ang orihinal na hitsura ng bulwagan. Gayunpaman, ang tagpo ng bulwagan sa harap ng 3 tao ay nagparamdam sa 3 tao ng kitikot-takot. Ang bulwagan na nakita ng 3 tao ay libu-libong metro kwadrado ang laki, ngunit ang buong bulwagan ay puno ng mga puting kalansay.
Sa isang sweep ng espiritual na kamalayan, mayroong eksaktong 1,000 mga kalansay sa buong bulwagan. At tila mayroong isang tiyak na pattern, at ang distansya sa pagitan ng bawat balangkas ay pareho kahit saang anggulo. Nais ni Hao Dudu na sumulong, ngunit pinigilan ni Yang Yiyu at sinabing, huwag kang pumasok, ang pagkakaayos ng mga kalansay na ito ay tila regular, at malinaw na hindi ito simpleng lumitaw sa bulwagan na ito. Napahinto si Hao Dudu nang marinig niya ito. Anyway, naniwala siya sa anumang sinabi ni Yang Yiyu. Alam din niya na mas alam ni Yang Yian kaysa sa iba. Sa puso ni Hao Dudu, nagkaroon siya ng bulag na pagtitiwala at paghanga kay Yang Yian mula sa simula hanggang wakas. Para naman kay Xing Binbin, dahil isinama niya at pinino ang pamana ng kanyang mga ninuno, marami na siyang natamo sa kanyang isipan. Kahit na walang sinabi si Yang Yian, may nakikita siya. Ngunit iyon lang. Pagkatapos ay tumingin sina Xing Binbin at Hao Dudu kay Yang Yian, naghihintay na magdesisyon si Yang Yian. Sa ilang sandali, si Yang Yian ay walang makitang anumang pahiwatig. Nang tatanungin na sana niya ang kanyang amo na si Yun Changxi, biglang may narinig na tunog mula sa bulwagan. Tumili. Nang inag si Yang Yian nang marinig niya ang tawag na ito. Hindi ba ito ang boses ni Daor? Boss Daor. Tila mas nasasabik si Hao Dudu kaysa kay Yang Yian at sumigaw. Ang layunin ng kanilang pagdating sa pagkakataong ito ay higit na hanapin sina Daor at Xiao Fengwang. Ngayon, isang pamilyar na boses ang tumunog, paanong hindi nito mapasaya sina Yang Yian at Hao Dudu? Tumili, tili, tili. Pagkatapos ay naging mas excited ang sigaw ni Daor. Ang mukha ni Yang Yiu ay naging mas malungkot, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna ng bulwagan. Tila mas direkta si Hao Dudu, at direktang nagmura, ang bastard na si Hua Qilyang, dapat natin siyang patayin. Sa mga mata ni Xing Binbin, medyo kakaiba. Tanging langit-ngit lang ang naririnig niya mula sa kung saan sa bulwagan, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at wala siyang makitang buhay na nilalang sa lugar na iyon. Gayunpaman, nakita ni Xing Binbin na tila naiintindihan ni Yang Yiu at Hao Dudu ang tunog ng langit-ngit, at tumingin sila sa gitna ng bulwagan na may galit na mga mukha, ngunit walang nakita si Xing Binbin sa gitna ng bulwagan. Tanging sina Yang Yiu at Hao Dudu lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng tunog ng tili ni Daor, at pareho silang mga kamag-anak ni Daor. Laging tinuturing ni Yang Yiu si Daor bilang isang kamag-anak, at sina Hao Dudu at Daor ay mga kalaro mula pagkabata, kaya natural silang naiintindihan. Sa pandinig ni Yang Yiu, ang sigaw ni Daor ay nagsasabi. Pagkaraan ng higit sa 10 minuto, tumigil ang pag-iyak ni Daor, at sinabi ni Yang Yiu na may pulang mata, Daor, pasensya ka muna, ililigtas ka namin. Squeak, tili ni Daor ang tugon. Natahimik ang bulwagan, ngunit hindi napigilan ni Xing Binbin na magtanong, Yanzi, sigaw ba ni Daor ang binanggit mo? Anong nangyayari? Bakit hindi ko makita? Huminga ng malalim si Yang Yiu at tumango, si Daor. Ito at ang maliit na phoenix ay pinigilan ni Hua Qilyang sa mata ng Thousand Bone Formation. Nakikita tayo ni Daor sa Porma Sion, ngunit hindi natin sila nakikita. Makikita lang natin sila pagpasok natin sa formation. Nasa gitna sila ng hall, after. Ipinaliwanag ang pangkalahatang problema ng Daor kay Xing Binbin, umupo si Yang Yiu na naka-cross-legged. Nais na niyang pag-aralan ang Thousand Bone Formation na binanggit ni Daor. Sa pag-alala sa sinabi ni Daor, labis na nakonsensya si Yang Yian sa hindi pagsama ni Daor. Sa gitna ng tili ni Daor, umiyak si Daor matapos marinig ang mga tinig ni Yang Yian at Hao Dudu. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yian ang pag-iyak ni Daor. Sa napakaraming taon, hindi kailanman umiyak si Daor mula nang ilabas niya siya mula sa mga bundok patungo sa Mountain and Sea Realm, at kahit noong siya ay hinuhuli ng maraming master sa Mountain and Sea Realm. Ngunit si Daor ay umiyak ngayon, at alam ni Yang Yian na si Daor ay nagdusa. Sa kwento ni Daor, pagkatapos ng labanan sa Yaoguang City, siya ay sapilitang pinaalis ni Hua Qilyang, at pagkatapos ay sinundan niya ang maliit na phoenix, ngunit kalaunan siya at ang maliit na phoenix ay nahuli ni Hua Qilyang at dinala sa Tianzan Palace. Malinaw na sinabi ni Hua Qilyang na gusto niyang pinuhin ang kapangyarihan ng maliit na phoenix at tulungan siyang malampasan ang kapigatian. Sa loob ng 10 araw, malalagpasan niya ang ikalawang kapigatian ng nagkalat na mga immortal. Ang Thousand Bone Array na ito ay ginamit upang sugpuin ang maliit na phoenix at agawin ang kapangyarihan ng maliit na phoenix. Si Daor ay pinabura ni Hua Qilyang para sa kanyang kakayahan sa pangangaso ng kayamanan, ngunit tumanggi si Daor na sumuko, kaya't siya ay pinigilan kasama ang maliit na phoenix sa mata ng Thousand Bone Array. Ang pangunahing naubos ng Thousand Bone Array ang kapangyarihan at pinahina ang maliit na phoenix, upang madaling mapadalisay ni Hua Qilyang ang maliit na phoenix at makuha ang kanyang kapangyarihan. May bawal na hadlang sa mata ng hanay, at hindi sila makalabas. Kinailangan nilang magdusa sa kulog araw-araw at pinahirapan ng higit sa 100 taon.
Sinabi ni Dower kay Yang Yian na ang Thousand Bone Array ay isang human soul puppet array na ginawa ng mga master na natagpuan ng sekta sa likod ng Huaqilyang mula sa cultivation world. Isang kabuuang 1,000 magsasaka ang lahat ay nasa larangan ng kaguluhan. Ang buong hanay ay tumatakbo kasama ng libu-libong tao at libu-libong kaluluwa ang nabuhay na muli at tumatakbo, na napakalakas. Sinabi rin niya na ang Thousand Bone Array ay parang pundasyon ng Tianzan Barrier, at ang pagsira sa Thousand Bone Array ay para masira ang Tianzan Barrier. Matapos marinig ito, nalungkot si Yang Yian para kay Dower, at nabigla rin sa kabutihang loob ni Huaqilyang, o ang sekta sa likod ni Huaqilyang, na talagang gumamit ng 1,000 cultivator sa Divine Realm para iset up ang formation. Ang 1,000 magsasaka sa banal na kaharian lamang ay isa ng napakalakas na puwersa, hindi pa banggitin ang pagbuo ng Thousand Bone Formation, ang pagdadalisay ng mga tao, at maging ang pagsasara ng mga kaluluwa. Ang porma sayon na ito ay isa lamang malaking masamang porma sayon. Ang ganitong nakakatakot na porma sayon ay hindi simple, hindi banggitin na ang Thousand Bone Formation ay ang core ng Tianzan. Bagamat nag-aalala si Yang Yian kay Dower at Xiao Fengwang, hindi siya nang ahas na maging bulag. Alam niya na kapag na-trigger na ang formation, siya, si Hao Dudo, at si Xing Binbin ay hindi na ito makakayanan. Gayunpaman, dahil ito ay isang porma sayon, dapat mayroong isang paraan upang masira ito. Pinag-aralan ni Yang Yian ang porma sayon at hindi handang pilitin ito. Pinag-aralan niya ito bago sinira. Kung siya ay nakulong sa Thousand Bones, siya ay aatakihin ng mga skeleton at kaluluwa ng 1,000 cultivator sa spiritual realm. Ang iniisip pa lang ay isang eksenang nagpamanhid na ang kanyang anit. Pagkaupo na naka-crossleg, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang aidados ang Thousand Bones Formation sa kanyang isipan. Pagkalipas ng 1 oras, walang ideya si Yang Yian. Wala siyang mahanap na paraan para masira ito matapos na aidados ito kaliwat kanan, ngunit siya ay nakulong dito. Sa oras na ito, kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang master na si Yun Changxi. Ang Thousand Bones Formation ay isang hindi nauunawa ang porma sayon. At least para sa kanya, hindi niya ito masira. Ito ay din ang pinakamahirap na porma sayon na maunawaan at makita sa pamamagitan ng nakita ng magsasaka. Hindi ko talaga maintindihan itong Thousand Bone Formation ng matanda. Lumabas para tumulong. Sina Dower at Little Phoenix ay pinigilan sa gitna ng formation at naghihirap. Gusto ko silang iligtas, sabi ni Yang Yiu sa kanyang puso. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Yun Changxi, tama na hindi mo naiintindihan. Ang porma sayon na ito ang pangatlo sa pinakamalaki sa 10 masasamang porma sayon sa mundo ng paglilinang. Walang sinuman sa mundo ng paglilinang ang nang-ahas na iset up ang porma sayon. Hindi ko inaasahan na ang Taishuan sect ay maglalakas loob na kumilos laban sa kalooban ng langit at magtatayo ng ganitong masamang porma sayon sa Shanhai Realm. Kung alam ito ng mga matuwid sa mundo ng paglilinang, kahit na makapangyarihan ang Taishuan sect, mawawasak ito. Napakalupit talaga ng ganitong porma sayon. Malaking bagay talaga ang gumamit ng 1,000 magsasaka para pinuhin ang porma sayon. Nararapat talagang mamatay ang Taishuan sect. Ang buong pangalan ng formation na ito ay hindi Thousand Bones Formation, kundi Thousand Bones and Thousand Demons Formation. Ito ay upang gawin ang libu-libong tao na mahulog sa daan ng Diablo, at pagkatapos ay pinuhin ang kanilang kakanyahan at dugo, ginagawa silang mga kalansay, ikinulong ang kanilang mga kaluluwa sa mga buto, at ginagawa silang mga kaluluwa ng demonyo. Ina-activate ng formation ang Thousand Bones and Thousand Demons attack, na nagdedouble ng kapangyarihan. Hindi pa banggitin ang Spirit Severing Realm, kahit ang Fusion Realm ay maaaring mapunit sa isang iglap. Hindi mo masisira ang porma sayon sa pamamagitan ng puwersa. Binigyan mo ng mahirap na problema ang iyong amo, brat. Naging problemado ang tono ni Yun Changxi sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi nagsalita si Yang Yian. Alam niya na dahil marami nang sinabi ang matanda, at nakikilala niya ang porma sayon, at maaari pang tawagin ang buong pangalan ng Thousand Bones and Thousand Demons, dapat may paraan siya para masira ang formation. Ngayon ay hindi siya nang ahas na himukin ng matanda, naghihintay para sa kanya na makahanap ng paraan. Oo naman, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yun Changxi, sa iyong kasalukuyang paraan at lakas, hindi mo masisira ang porma sayon. Walang tunay na katawan ng amo dito, kaya humiram lang ako ng espiritu para gawin ito. Dapat kang maging handa at maghintay para sa master na basagin ang masamang porma sayon na ito ng Thousand Bones and Thousand Demons. Ang masamang porma sayon na ito ay hindi dapat lumitaw sa mundo. Tila may isang tao sa mundo ng paglilinang ay hindi mapakali. Kabanata 1066 ang intensyon ng espada ng matandang lalaki. Naantig si Yang Yian nang makinig sa mga salita ng kanyang amo. Ang mga salita ng matanda ay nagpakita na siya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa Thousand Bones and Thousand Demons Formation,
na nangangahulugan na ang porma sayo na ito ay talagang hindi simple. Buti na lang at kasama ang matanda dito ay nakayanan niya kaya hindi siya nag-alala. Ayon sa intensyon ng matanda, siya mismo ang gagawa, ibig sabihin ay sigurado na siya. Nais lang niyang iligtas si Dower at Little Phoenix sa lalong madaling panahon, anuman ang gawin ng matanda. Kaya't sinabi niya, sasaktan ba ng matanda si Dower at Little Phoenix? Pagkatapos ng lahat, ang Little Phoenix at Dower ay parehong nasa gitna ng Thousand Bones and Thousand Demons formation sa ngayon. Sa sandaling mahawakan ng porma sayon, kung si Dower at Little Phoenix ay magiging kasangkot ay isang alalahanin. Sumagi sa isip ko ang boses ni Yun Changxi, ito ay dahil sa takot kong masaktan sila kaya handa akong kumilos. Ang porma sayon na ito ay isang chain reaction, kaya hindi ako nang ahas na maging pabaya. Ang Thousand Bones and Thousand Demons formation ay isang malaking formation, at ito rin ay 1,000 malalaking formations na may walang katapusang pagbabago. Okay, handa ka na, hihiramin ng diwa ng master ang iyong katawan para masira ang porma sayon. Matapos makilahok ang master sa formation, hinayaan mo ang unggoy at ang batang babae na pumasok sa formation para iligtas si Dower at ang maliit na Phoenix. Sumagot si Yang Yiu sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi niya kay Hao Dudu at Xing Binbin, sandali lang, papasok ako sa porma sayon para masira ang porma sayon, at hihintayin ninyong dalawa ang aking balita na pumasok sa porma sayon para iligtas si Dower at ang maliit na Phoenix. Alam ko. Tumango ang dalawa bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay binitawan ni Yang Yiu ang kanyang isip, at pagkatapos ay naramdaman niya ang init sa pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso, at isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang katawan. Alam niyang ang espiritu ng matanda ang humiram ng pamamaraan. Alamin itong mabuti, ang pagsira sa porma sayon na ito ay magiging kapakipakinabang din sa iyong pagbuo sa hinaharap. Ibinuka ni Yun Changxi ang kanyang bibig at pumasok na at lumabas sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiu. Tumango si Yang Yian para ipakita na alam niya. Siya ngayon ay may pananaw ng isang manunood, at alam niya na ang espiritual na kapangyarihan ng master ang sumugod sa kanyang kamalayan at nang ibabaw. Talagang inaabangan niya ang aksyon ng kanyang amo. Ang labanan sa pagitan ng malakas at iba pa ay puno ng Taoismo. Sa isang flash ng malamig na liwanag sa kanyang kamay, ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kamay, at isang humuhuni na tunog ang ibinuga. Ang malakas na layunin ng espada ay lumabas. Naramdaman ni Yang Yian na sa sandaling ito siya ay naging isang matalim na espada. Sa pagkilos ng matanda, hindi na niya kailangang mag-alala. Sa susunod na sandali, ang matanda ay sumigaw ng isang spell at ibinaba ang espada. Isang 9-foot sword energy ang kumislap sa Dragon Slaying Sword at tumama sa Thousand Bones and Thousand Demons formation. Boom! Isang sword energy lang mula sa gilid ng formation, inirerekomenda, at pinahaba hanggang sa gitna ng formation na parang bulok na kahoy. Bawat skeleton man na dumaan ay naging pulbus, at sabay na narinig ang mga hiyawan. Ang kapangyarihan ng espada ang sumisira hindi lamang sa mga kalansay kundi pati na rin sa mga nakaharang na kaluluwa ng demonyo sa loob. Sumipsip si Yang Yiu sa malamig na hangin. Sa aking paningin, ang espada ng matanda ay nawasak ang 300 kalansay. At pagkatapos ay biglang nabuhay ang buong Thousand Bones and Thousand Demons formation. Isa-isa. Ang mga kalansay ay tumayo, at ang kulay dugo na mga rune ay sumambulat sa kanilang buong katawan. Ungol, dagandong, dagandong. Ang dagandong ng isang demonyong hayop ay tumunog, at ang mga kalansay ay lumingon sa dagandong. Kung titingnang mabuti, mayroong isang pattern at trajectory, at ang bawat balangkas ay konektado. Nang muling nabuhay ang porma sayon, sumikat si Yang Yiu sa porma sayon, o dapat sabihin na ang matanda ay sumugod sa porma sayon, at naglakad pasulong sa landas na binuksan ng espada. Nang pumasok siya sa porma sayon, nalaman ni Yang Yiu na nagbago ang kapaligiran. Ang nakita niya ay hindi na ang bulwagan, hindi na isang kalansay, kundi isang mundong puno ng dugo at lakas ng demonyo. Ang langit ay puno ng dugong sumasayaw, ang lupa ay pula, at ang lupa ay kinulayan ng pula ng lupa. Umiral pa rin ang mga kalansay, ngunit sa mga mata ni Yang Yian, ang mga butas ng mata ng mga kalansay ay kumikinang sa dugo, at ang kanilang mga katawan ay naliligo ng madilim na enerhiya ng demonyo, na may malakas at nakakatakot na aura. Sa gitna ng madugong mundong ito, mayroong isang altar na gawa sa mga buto, at si Dower at ang maliit na Phoenix na nagbago sa tunay nitong anyo ay nasa altar. Gayunpaman, si Dower at ang maliit na Phoenix ay lubhang mahina sa sandaling ito, at tinitiis ang parusa ng kulog at kidlat na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Ang buong altar ng buto ay napapalibutan ng demonyong enerhiya at kidlat, na mahigpit na pumapalibot sa bone altar. Ang sitwasyong ito, si Dower at ang maliit na Phoenix ay nasa gitna ng porma sayon, at hindi maiiwasang maapektuhan sila. Ngayon ay nakita ni Yang Yiu na ang matanda ay tila sinusubukang sirain ang porma sayon sa pamamagitan ng puwersa,
At hindi maiwasang magtanong, matanda, sinusubukan mo bang sirain ang pormasayon sa pamamagitan ng puwersa? Makakaapekto ba ito sa Little Phoenix at Daor? I guess so. Ang iyong paglilinang ay masyadong mahina, at ako ay nasa estado ng natitirang kaluluwa. Ngayon ay maaari na lamang akong gumamit ng puwersa para masira ang pormasayon sa lalong madaling panahon. Ito rin ang pinaka-epektibong paraan. Tulad ng para sa Little Phoenix at Daor, sila ay maaapektuhan sa ilang mga lawak, at ang kapangyarihan ng kidlat ay lalakas. Sana makatagal sila. Subukang patayin ang lahat ng mga skeleton na ito sa lalong madaling panahon upang malutas ang malaking problema. Ikaw bata, panoorin mo lang ng diretsyo, huwag ka magsalita para maapektuhan ako, I have my own way. Ang tibak na ito ay maaari lamang ituring bilang pagbubukas ng puwersa upang makapasok sa pormasayon, at ang mga paghihirap ay kasisimula pa lang. Paliwanag ni Yun Changxi. Hindi nang ahas si Yang Yiyo na istorbohin ang matanda nang marinig niyang nagsasalita ang kanyang amo, kaya't nakatitig lamang siya sa kanyang mga mata. Ang tanging magagawa niya ay magdasal na ang matanda ay magmadali, upang ang pormasayon ay hindi masira, at si Daor at Little Phoenix ay hindi mapatay ng kidlat. Iyon ay magiging napakasaya. Gayunpaman, naniniwala rin siya sa mga pamamaraan ng matanda. Batay lang sa espada kanina, nang hindi gumagamit ng anumang sword skill, ang kapangyarihan na ginawa niya ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng kanyang Black Lotus Sword Formation, na nakapagpaliwanag na sa problema. Habang nag-uusap ang Master at ang ibang tao, lumakas muli ang tunog ng kulog at kidlat sa langit. Nakita ni Yang Yiyo na nanginginig sina Daor at Xiao Fengwang. Narinig din niya ang mga hiyawan nila sa sakit. Dati, hindi nakikita sina Xiao Fengwang at Daor sa labas ng formation, ngunit nakikita sila ni Xiao Fengwang at Daor na nasa loob ng formation. Ngayon ay natural na niyang nakikita ang mga ito nang pumasok siya sa formation. Tiningnan ni Yang Yiyan ang kulog at kidlat sa bone altar na nagiging mas mabangis, at ang kanyang puso ay kumikibot, ngunit wala siyang magagawa. Alam niyang hindi niya kayang istorbohin ang matanda sa oras na ito, dahil pagpasok sa formation, umatake na ang mga kalansay mula sa lahat ng direksyon. Ang nagpang-inig kay Yang Yiyan ay ang mga pag-atake ng mga skeleton na ito ay hindi individual na pag-atake, ngunit nabuo ang superimposed na kapangyarihan ng formation, at ang malakas na aura na ibinubuga ay nagpawi sa kanyang puso. Ang Thousand Bones and Thousand Demons Formation, na may reputasyon na kapangyarihan ng demonyo, naramdaman ngayon ni Yang Yiyan na hindi ito isang walang laman na usapan. Ang demonyong enerhiya na umaagos sa buong madugong mundo nag-iisa ay nagpasindak kay Yang Yiyan. Sa oras na ito, malaki ang respeto niya sa matanda. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang pressure ng matanda. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyan na kumilos ang matanda. Walang mga mag-agarang galaw na nakakasira ng lupa. Hinawakan ng matandang lalaki ang Dragon Slaying Sword at iniwagayway ang tatlong espada sa napakaraming mga kalansay. Isa pa rin itong simple at malinaw na espada. Ang bawat espada ay may siyam na Zanglong Sword Energy. Sa mundong may kulay dugo, ito ay sumabog na may nakasisilaw na pilak na liwanag, tulad ng isang maliit na araw na sumisikat sa lupa. Sa lakas ng espada, nakita ni Yang Yiyan na kahit saan siya dumaan, may mga bitek sa espasyo ng mundong may kulay dugo. Sa mga bitek ng kalawakan, nakikita niya ang kapaligiran sa labas. Ang labas ay ang bulwagan noon. Nangangahulugan ito na ang mundong kulay dugo na nabuo sa pamamagitan ng ilusyon sa Thousand Bones and Thousand Demons Formation ay isang napaka-advanced na mundo, hindi maihahambing sa ordinaryong kapaligiran, at mayroon na itong pundasyon ng isang maliit na mundo. Makapangyarihan ng Thousand Bones and Thousand Demons Formation, ngunit mukhang hindi ito sineryoso ng matanda. Matapos ang tatlong espada, nabasag ang malalaking grupo ng mga kalansay. Noong una, inakala ni Yang Yiyan na siya ay ganap na mawawala, ngunit pagkatapos na masira ang kalansay, nabuo ang isang stream ng demonyong enerhiya, at natipon sa isang grupo ng mga anino ng demonyo na may mga pangil at kuko, at lumitaw sa tabi ng master sa isang iglap. Ang napakalaki ng demonyong enerhiya ang nagpamanhid kay Yang Yiyan. Ngunit sa oras na ito, ang matanda ay sumangot ng malamig at sinabing, si Xiao Xiao Demon Soul ay nangangahas na maging mapangahas. Pagkatapos ng mga salita, itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, inihayag ang kanyang manggas, at ang pattern ng Chen Kun Pot ay biglang pumutok sa isang nakasisilaw na liwanag. Pagkatapos ay umalangaw ang mga hiyawan, ungol, dagandong, dagandong. Sa paningin ni Yang Yiyan, ang mga anino ng demonyo ay naging usok at alikabok sa gininto ang liwanag ng pattern ng Chen Kun Pot, na parabang sila ay ganap na dinalisay. Ang eksenang ito ay nagpakilos kaagad sa puso ni Yang Yiyan. Ang Chen Kun Pot ay magagamit talaga ng matanda. Medyo hindi balanse si Yang. Siya ang nominal na may-ari ng Chen Kun Pot at hindi niya kayang gamitin ang Chen Kun Pot. Hindi niya inaasahan na magagamit talaga ng matanda ang Chen Kun Pot.
Gusto ko talagang tanungin ang matanda kung paano gamitin ang Tiankun Pot, ngunit sa sandaling ito, mayroon pa ring mga kalansay na sumusugod, at dagwang enerhiya ng demonyo na nagtitipon at nang-aapi. Hindi ito ang tamang panahon. Maari lamang isantabi ni Yang Yiyo ang kanyang kuryosidad at pagdududa sa pansamantala, at maghintay hanggang sa masira ng matanda ang Thousand Bones and Thousand Demons formation bago magtanong. Buong libong kalansay ang napatay ng 3 espada ng matanda, at tila walang espesyal sa ngayon. Iniisip ko lang ito sa aking puso, ang susunod na sandali ay isang biglaang pagbabago. Ang madugong mundo ay biglang naalala ang isang dagandong na narinig sa buong araw, ungol. Pagkatapos ng dagandong na ito, ang lahat ng mga kalansay ay umatras mula sa lahat ng panig na parang tubig. Medyo natarante si Yang Yiyo at sinabing, umalis na ngayon ang matandang lalaki. Gusto mo, simula pa lang ang susunod na hakbang. Ang Thousand Bones and Thousand Demons formation ay pinangungunahan ng demonyong kaluluwa, hindi isang patay na porma sayon. Maaari itong magbago sa 1,000 paraan. Ito ay hindi lamang ang pag-atake ng isang balangkas pagkatapos ng isa pa, ngunit din ng isang pinagsamang pag-atake. Sa tingin ko ito ay kukuha ng pinagsamang pag-atake. Sabi ni Yun Changxi. Sa sandaling bumaba ang boses, narinig ni Yang Yiyan ang tunog ng dong dong dong. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang malaking skeleton monster na may taas na 30 talampakan. Napapaligiran ito ng itim na gas at demonyong enerhiya. May hawak itong skeleton spear at hakbang-hakbang na naglakad. Bawat hakbang ay gumagawa ng isang dong sound, at ang lupa ay nanginig sa mga yapak ng skeleton monster. Nalanghap ni Yang Yiyan ang malamig na hangin. Gaya ng inaasahan, tama ang matanda. Ngayon ay nag-aalala siya kung matatalo ba ng matanda ang skeleton monster. Kung tutuusin, ginamit ng matanda ang kanyang katawan para umasa sa kapangyarihan ng natitirang kaluluwa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ramdam niya na napakakalma ng matanda at tila walang pakialam sa skeleton monster. Naisip ito ni Yang Yiyan at naisip na pamilyar ang matanda sa Thousand Bones and Thousand Demons formation. Kung siya ay maglakas loob na basagin ang porma sayon sa pamamagitan ng puwersa, siya ay sigurado. Umuungol. Ang skeleton monster ay umungal at sinaksak gamit ang sibat sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyan na bahagya pa ring ibinabaon ng matanda ang kanyang espada. Boom! Ang lakas ng espada ay kumislap at ang sibat sa kamay ng skeleton monster ay agad na naputol sa 2 piraso ng espada ng matanda. Pagkatapos ay sumangot siya ng malamig, tinadyakan ang kanyang mga paa at lumipad pataas, dumiretso sa skeleton monster. Nang siya ay lumilipad sa himpapawid, narinig niya ang matanda na nagsabi, ang huli, sa wakas ay malulutas ko ang problema sa isang suntok. Habang kinakausap ang sarili, mahina siyang sumigaw, Sword of Demon Slayer, ikalat mo ito. Gamit ang isang espada, ang buong tao ay naging isang kidlat, at ang bilis ay parang teleportasyon. Nawala siya sa parehong lugar sa isang iglap, at sa sumunod na sandali ay bigla niyang sinaksak ng espada ang mga kilay ng skeleton monster. Boom! Sa isang malakas na ingay na yumanig sa kalangitan, ang skeleton monster ay humagulgol, ngunit sinaksak sa noo ng espada ni Yun Changxi, at pagkatapos ang skeleton monster ay tuluyang gumuho, na sinamahan ng mga hiyawan. Sa mga mata ni Yang Yiyo, nakita niya na ang espada ng master ay tila may halong hindi maipaliwanag na layunin ng espada, na lubhang misteryoso, at ginawa ang kanyang isip sa isang estado at nakalimutan ang kanyang sarili. Ang kanyang isip ay puno ng kapangyarihan at espadang layunin ng espada ng matanda. Tila may nahawakan siya, ngunit hindi niya ito maisip, makita, o mahawakan. Ito ay talagang misteryoso, at tila nagbukas ng bagong pinto para sa kanyang pagiging espada. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong mundo ay tahimik, at ang lahat ng mga kalansay ay nawala. Sa sandaling ito, lumipad ang matandang lalaki sa tuktok ng altar ng puting buto sa hangin, itinaas ang kanyang espada at nilaslas ito patungo sa langit, sumisigaw, buksan ang langit. Biglang gumuho ang buong madugong espasyo sa mundo. Nakita ni Yang Yiyo ang orihinal na anyo ng bulwagan, at nakita niya sina Hao Dudu at Xing Binbin na nakatayo sa dikalayuan. Naglaho ang kidlat at demonyong enerhiya sa itaas ng puting buto ng altar. Bilasan mo at iligtas ang mga tao. Sa sandaling ito, sumigaw ang master kina Hao Dudu at Xing Binbin. Hinawakan niya ang dragon slaying sword na may silver light na kumikislap, at ang kidlat at kulog sa kalangitan sa itaas ng bulwagan ay talagang nakaharang lahat ng lakas ng espada ng matanda. Walang kahit isang kidlat ang bumagsak sa maliit na phoenix at dower sa white bone altar. Kabanata 1067, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para banta ako? Malinaw na nilabanan ni Yun Changxi ang lakas ng kulog at kidlat ng bone altar sa maikling panahon. Sa oras na ito, hindi niya nagawang hatiin ang kanyang sarili, kaya kinailangan niyang hayaan sina Hao Dudu at Xing Binbin na iligtas sina Xiao Fengwang at Daor.
Sa di kalayuan, natanggap na ni Hao Dudo at Zheng Binbin ang paliwanag ni Yang Yiu. Hindi nila nakita ang figure ni Yang Yiu noon, ngunit nakita nila ang mga kalansay na sumabog at naging abo sa huli. Narinig ng dalawa ang nakakaasar na dagandong at away sa kanilang mga tainga. Bagamat hindi nila ito nakikita, nahulaan nila na si Yang Yiu ay pumasok sa porma sayon. Pagkatapos ay nakita nila si Daor at Xiao Fengwang sa bone altar, at si Yang Yiu na nasa langit na may isang higanteng espada na lumalaban sa kulog at kidlat. Narinig nila ang paos na sigaw ni Yang Yiu para iligtas ang mga tao. Bagamat nagulat sila na nagbago ang boses ni Yang Yiu, hindi nila ito inisip at mabilis na lumipad sa bone altar upang iligtas sina Daor at Xiao Fengwang. Sumugod ang dalawa sa bone altar sa isang iglap, ngunit natambos sila ng malakas na puwersa. Noon lang nila nalaman na bukod sa kulog at kidlat, may sapin din ng pugiling ng masamang espiritu sa bone altar. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay nilabanan ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, anuman ang mangyari, kailangan nilang dalawa na sirain ang masamang espiritu at iligtas sina Daor at Xiao Fengwang. Si Hao Dudo ay umungal, nagbagong anyo sa isang siyam na talampakan ang taas. Pagkakatawang tao, at binasag ang itim na mahabang stick sa kanyang kamay patungo sa bone altar. Kasabay nito, pinaandar din ni Zheng Binbin ang Wind and Thunder Fan, nagniningning ng maliwanag, at tumama. Kumpiyansa pa rin silang dalawa na kaya nilang sirain ang masamang espiritu sa pagtutulungan ng isang patong. Ang libong buto at libong demonyo na hanay at ang malakas na kapangyarihan ng kulog at kidlat ay binasag ni Yang Yiu. Ngayon, para kina Hao Dudo at Zheng Binbin, dapat nilang sirain ang masamang espiritu at iligtas sina Xiao Fengwang at Daor. Boss, teka, ililigtas kita. Napaungal si Hao Dudo. Nakita niya si Daor, na walang sigla sa altar ng buto, at ang kanyang mga mata ay namumula. Iniisip ang mga araw na walang pakialam kung kailan sila ni Daor ay sumunod kay Yang Yiu, si Hao Dudo ay nagalit at nalungkot para kay Daor. Aking magkasama, sina Hao Dudo at Daor ay parang magkapatid. Boom! Sa dalawang malakas na ingay, sina Hao Dudo at Zheng Binbin ay sumalakay at hinampas ng malakas ang bone altar. Puff! Nagkalat ang malakas na masamang espiritu sa pag-atake ng dalawa. Nasira ang layer na ito ng hadlang. Sa isang iglap, sumugod si Hao Dudo sa altar, binuhat si Daor at lumipad palayo sa altar. Sa kabilang banda, hinawakan ni Zheng Binbin ang maliit na phoenix na nagsiwalat ng tunay nitong anyo at umalis. Ang matagumpay na pagsira sa hadlang ng masamang espiritu ng bone altar ay nakatulong din kay Yang Yiu o Yun Changxi na sirain ang libong buto at libu-libong demonyo at mapaglabanan ang kidlat na nahulog mula sa tuktok ng bulwagan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiu nang makita niyang sina Hao Dudo at Zheng Binbin ang nagligtas kay Daor at sa maliit na phoenix. Ngayon ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga pamamaraan ng kanyang Panginoon. Ang pagkakaroon ng kidlat sa itaas ng kanyang ulo ay nagpatunay na ang libu-libong buto at libu-libong mga demonyo na hanay o ang pagharang sa kalangitan ay hindi nasira. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay lumitaw mula sa tuktok ng bulwagan, habang ang bone altar sa ibaba ay umiiral pa rin. Dapat magkaugnay ang atraksyon ng dalawa. Hindi alam kung kayang sirain ng matanda ang bone altar. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiu na ang intensyon ng espada ng matanda ay agad na nagbago, at bigla niyang itinulak ang kanyang espada pataas, at ang kulog at kidlat ay sumabog na may dumagundong. Boom! Ang kulog. At agad na naglaho ang kidlat. Pagkatapos ay lumipad pababa ang matanda at itinusok ang kanyang espada. Sa altar ng buto. Sa isang kisap mata, sasaksakin na sana ng espada ang altar ng buto, ngunit ng 3 metro na ang layo nito mula sa altar ng buto, isang dagandong ang umalangaw-ngaw. How dare you! Sa dagandong na ito, isang lumilipad na espada ang biglang sumalakay na may tunog ng pagsira sa hangin. Parang bulalakaw na nagmumula sa langit, direktang tumama ito kay Yang Yiu. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiu na nagbago ang ekspresyon ng kanyang Panginoon, at huminga siya ng malamig at binigay ang espada na tumutusok sa bone altar, ngunit nilaslas ito ng paalang, hinampas ang lumilipad na espada. Boom! Nagsalubong ang dalawang espada. Naramdaman ni Yang Yian ang panginginig ng kanyang katawan at hindi sinasadyang lumipad pa atros, lumapag ng 10 metro sa ibaba ng altar. Sa sandaling ito, isang figure ang kumislap sa puting altar ng buto, hinawakan ang lumilipad na espada sa kanyang kamay, at tinitigan si Yang Yian o Yun Changxi gamit ang kanyang mga mata na parang makamandag na ahas. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian na ang taong ito ay walang iba kundi si Hua Qiliang. Dahil dito ay medyo natigilan siya. Hindi ba't si Hua Qiliang ay pinigilan ni na Xiao Di Xian Tangtang, Xuan Wu Binging at Chan Hu noon. Ngayon ay tila lumitaw si Hua Qiliang na may gusot na buhok. Tila nakalaya siya mula sa pagsupil sa 3 matandang halimaw ni Xiao Di Xian Tangtang, at mabilis na dumating pagkatapos maramdaman na ang Thousand Bones and Thousand Demons Formation ay inatake.
Malinaw na ang White Bone Altar ang pundasyon ng buong Tianzan, kung hindi lalaban ng husto si Hua Qilyang. Nang saksakin ng Master ang White Bone Altar, sumigaw ng malakas si Hua Qilyang, halatang balisa. Sa mga mata ni Yang Yian, medyo napahiya si Hua Qilyang sa sandaling iyon, ngunit mas nag-aalala siya sa tatlong matandang halimaw, si Xiaodix Ian Tangtang, dahil nagpakita si Hua Qilyang sa White Bone Altar, na nangangahulugang si Xiaodix Ian at ang tatlo pa ay tiyak na nakaranas ng malaking kawalan, o mas masahol pa. Ngunit sa sandaling ito, tatlong figure ang sumunod na malapit sa likuran. Nakita ni Yang Yian na sila ang tatlong matandang halimaw, sina Xiaodix Ian Tangtang, Xuanwu Beiming, at Qianho. Gayunpaman, sa sandaling ito, silang tatlo ay mukhang miserable. May butas ng dugo sa dibdib ni Xiaodix Ian Tangtang, at may dugo sa sulok ng bibig ni Xuanwu Beiming. Halatang halata na nagkaroon siya ng internal injuries. Nang siya ay naging anyo ng tao, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at si Qianho ay may 3 pulgadang haba na peklat sa kanyang kaliwang pisngi. Ito ay tiyak na isang malubhang pinsala para kay Qianho, na kasing ganda ng isang demonyo. Mas pinahahalagahan niya ang kagandahan kaysa anupaman. Silang tatlo ay dumanas ng malaking pagkatalo sa kamay ni Hua Qilyang, at nabigo silang sugpuin si Hua Qilyang pagkatapos ng lahat, at pinalayan ni Hua Qilyang. Sa sandaling ito, si Hua Qilyang ay nakatayo sa altar ng mga buto, ang kanyang mga matandang mata ay nakatitig kay Yang Yiu na parang makamandag na ahas, at hindi niya pinansin ang tatlong Xiaodix Ian na dumating mamaya. Alam ni Yang Yiu na itinuon ni Hua Qilyang ang kanyang atensyon sa kanya, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa matandang si Yun Changxi. Pagkatapos ng lahat, ang matandang si Yun Changxi ang nangingibabaw sa kanyang katawan sa sandaling ito. Kung siya yun, maaaring hindi gamitin ni Hua Qilyang ang array eye para makakita. Pagkatapos ay tinitigan ni Hua Qilyang si Yang Yiu at sinabi sa malalim na boses, Dao Yu, mahigit 100 taon na kitang hindi nakita. Hindi ko inaasahan na lilito ka ulit. Naramdaman kong may malakas na espiritu sa katawan ng batang ito noon. Ngayon parang tama ako. Si Dao Yu ang humiram ng aking katawan at mahika. Ako ay isang alagad ng Taishuan sect sa mundo ng mga magsasaka. Dahil sa pagliligtas sa lungsod ng Yaoguang mahigit 100 taon na ang nakalipas, Dao Yu, mangyaring huwag makisali sa usapin ngayon, paano na? Tumingin si Hua Qilyang kay Yang Yiu pagkatapos niyang magsalita, naghihintay sa kanyang sagot. Ngunit si Yang Yian ngayon ay nagkaroon ng biglaang pagkaunawa. Sa wakas ay alam na niya kung bakit siya pinaalis ni Hua Qilyang sa Mountain NC Realm sa Yaoguang City. Sa katunayan, ayon kay Hua Qilyang, ang pagpapadala sa kanya sa makapangyarihang Mountain NC Realm ay isang paraan para iligtas siya, na katumbas ng pag-iwas sa paghihiganti ng tatlong sekta. Gayunpaman, sa malalim na pag-iisip, ginawa ito ni Hua Qilyang dahil naramdaman niya ang aura ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi mula sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, ngunit ayaw niyang gumawa ng mga kaaway, kaya pinaalis na lang niya ang kanyang sarili sa Mountain NC Realm. Sa panlabas, hindi siya sigurado o natatakot sa aura ng isang malakas na pag-iral kay Yang Yian. Palihim, marahil ay ayaw ni Hua Qilyang na magdulot ng gulo sa Mountain NC Realm, kaya pinaalis niya ang kanyang sarili sa Mountain NC Realm. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang aura ng kanyang sarili o ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi ay lilito dito ngayon, kaya labis siyang natakot. Sa sandaling ito, sinabi niya ang ganoong bagay, na isang pagsubok at babala, dahil same time niyang sinabi ang tatlong salita ng master sa likod niya, Taishuan sect. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita si Yang Yian. Anyway, naroon ang matanda, kaya hindi siya nag-alala at hinayaan ang matanda na makipag-usap kay Hua Qilyang. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na kapag nagbabala at nagbanta si Hua Qilyang, ang mood ng matanda ay lubos na nag-iba-iba, at alam niya na ang matanda ay maaaring mawala ang kanyang galit. Isipin mo, ang matandang si Yun Changxi ay isang marangal na 12 kapigatian na maluwag na walang kamatayang supremo, ang hari sa gitna ng mga hari ng maluwag na mga immortal, paano siya mabantaan ni Hua Qilyang? Gaya ng inaasahan, malamig na ngumuso ang matanda, tumingin kay Hua Qilyang at sinabing, ikaw ay isang maliit na walang kamatayan, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para banta ako? Ang Taishuan sect ay wala sa paningin ko. Hindi ka maglakas loob na gamitin ang Thousand Bones and Thousand Demons formation. Sa tingin ko kayo, ang mga matatanda ng Taishuan sect, ay umabot na sa dulo ng inyong mga landas. Kung mayroon ka, NT sensed my aura nung mahina si Yao Guangcheng, matagal mo na siyang pinatay di ba? Anong klaseng relasyon ang sinasabi mo sa akin? Deserve mo bang nasa harap ko? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sirain ang White Bone Altar at ibalik sa normal ang space channel ng Mountain NC Realm. Pangalawa, hahayaan kitang dumaan sa ikalawang walang kamatayang kapigatian ngayon. Pumili para sa iyong sarili. Kailan? Narinig ni Yang Yiu ang mga salita ng matanda,
naramdaman niyang ang matanda sa sandaling ito ay ang matanda. Dalawang salita lang ang nasa isip niya dominanti. Para kay Huaquiliang, ang kanyang mukha ay naging lila sa sandaling ito. Tiningnan niya ang mukha ni Yang Yiyo at naging hindi sigurado ang kanyang mukha. Kabanata 1068 Hayaan mong turuan kita kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. At ang kidlat na si Huaquiliang ay napuno ng takot sa sandaling ito. Tumingin siya kay Yang Yiyo. Sa mahabang panahon na walang sinasabi. Nakilala ni Huaquiliang si Yang Yiyo dahil naramdaman niya ang hininga ng maliit na phoenix sa Yaoguang City. Nakaramdam din siya ng malakas na hininga mula kay Yang Yiyo. Bilang isang nakakalat na immortal, pamilyar na pamilyar siya sa ganitong uri ng paghinga. Ito ay hininga ng isang mataas na antas na nakakalat na walang kamatayan. Sa oras na iyon, naisip ni Huaquiliang na mayroong isang malakas na nakakalat na immortal sa katawan ni Yang Yiyo. Ang kanyang katawan ay ang furnace cauldron na inookupahan ng isang nakakalat na immortal. Kaya bumili siya ng pabor at pinaalis si Yang Yiyo sa mundo ng bundok at dagat. Sa kabilang banda, natatakot siya sa nakakalat na immortal sa katawan ni Yang Yiyo at hindi siya nang ahas na gawin ito. Kung sigurado si Huaquiliang, direkta niyang papatayin si Yang Yiyo, ngunit ang hiningang naramdaman niya mula sa katawan ni Yang Yiyo ay nagparamdam kay Huaquiliang na hindi maarap, ngunit hindi siya nang ahas na iwanan si Yang Yiyo sa mundo ng bundok at dagat, kaya pinaalis niya si Yang Yiyo mula sa mundo ng bundok at dagat, na bumili ng mukha at nagligtas din sa mundo ng bundok at dagat mula sa isang nakatagong panganib. Gayunpaman, naisip ni Huaquiliang na ang makapangyarihang pag-iral na nakatago sa katawan ni Yang Yiyo ay isang pag-iral na hindi maaaring pukawin. Pero hindi niya akalain na masasalubong niya ito ngayon. Hindi lamang niya ito nasagasaan, ngunit narinig din niya ang tono ni Yang Yiyo o ang makapangyarihang immortal na nagsasalita, at hindi niya ito binigyan ng anumang mukha. Nagalit ito kay Huaquiliang, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi sigurado si Huaquiliang kung anong uri ng pag-iral ang walang kamatayan sa katawan ni Yang Yiyo. May mga 12 antas ng mga immortal, isang antas at isang antas. Sa bandang huli, si Huaquiliang ay isang first-turn immortal lamang at hindi pa nakakalampas sa ikalawang immortal na kapigatian. Paano kung ang immortal sa katawan ni Yang Yiyo ay isang makapangyarihang immortal na ilang antas na mas mataas kaysa sa kanya? Kung talagang kaharap niya ito, patay na siya. Higit sa lahat, naririnig ni Huaquiliang na tila kilala ng taong ito ang kanyang Taishuan sect, ngunit hinamak niya ito sa kanyang bibig, na isa pang bagay na nagpatakot kay Huaquiliang. Ang kanyang sekta, Taishuan sect, ay hindi ang nangungunang sekta sa buong mundo ng paglilinang, ngunit ito ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay na puwersa sa paglilinang ng Milky Way. Kabilang sa siyam na bituin na rehiyon ng mundo ng paglilinang, ang kanilang Taishuan sect ay isa ring kilalang sekta, malayo sa pagiging isang behemoth na maihahambing sa maliliit na sekta. Gayunpaman, sa bibig ng nakakalat na walang kamatayan sa Yang Yiyo, pakiramdam nito ay walang halaga. Gayunpaman, hindi nang ahas si Hua Qingliang na sirain ang White Bone Altar. Ang pagsira sa White Bone Altar ay katumbas ng pagsira sa Tianzon Great Barrier na itinayo ng Sectmaster sa Shunhai Realm. Ito ay isang bagay na hindi maglakas loob na gawin ni Hua Qingliang. Ang space barrier ng Shunhai Realm ay itinayo ng malalaking figure ng sekta upang putulin ang mana ng Shunhai Realm. 100,000 taon na ang nakalilipas, isang puwersa ng Shunhai Dynasty ang lumitaw sa Shunhai Realm, na pumatay sa mga inapo ng malaking figure, kaya nag-trigger ng digmaan sa pagitan ng Taishuan sect at ng Shunhai Dynasty. Ang resulta ay natural na ang pagkatalo ng dinastiyang Shunhai, ngunit ang dinastiyang Shunhai ay nasugatan din ng husto ang Panginoon gamit ang isang kayamanan, ang Shunhai Changxi, na nagresulta sa kasalukuyang Shunhai Realm Tianzon Barrier. Ang Master ang nagparusa sa buong Shunhai Realm. Siyempre, mayroon ding isang layer ng paghahanap para sa mga fragment ng Heavenly Seal. Ang Heavenly Seal ng bundok at dagat ay maaaring makapinsala sa Panginoon, at ito ay tiyak na isang makapangyarihang kayamanan. Sa makatuwid, ang utos ng Panginoon ay hayaan ang bawat henerasyon ng mga sugol ng Mountain and Sea Realm na kolektahin ang mga fragment ng Heavenly Seal of the Mountain at Sea habang nakatalaga sa Mountain and Sea Realm, iyon ay, ang mga fragment ng Heavenly Slash. Anyway, ang utos ay hindi payagan ng anumang makapangyarihang nilalang na lumitaw sa Mountain and Sea Realm. Dahil dito, inutusan ng Taishuan sect na linisin at patayin ang lahat ng mga monghe. Ang Mountain and Sea Realm sa Milky Way Star Territory ng Cultivation Realm. Ang dugo ay umagos na parang ilog at pinatay ang mga monghe mula sa Mountain and Sea Realm. Bilang resulta, ang ilang makapangyarihang tao ay nakatakas mula sa saklaw ng Taishuan sect sa Milky Way Star Territory at pumasok sa iba pang mga teritoryo ng bituin sa Cultivation Realm, na na-rebound din. Sa loob ng 100,000 taon, halos palaging may mga nilalang sa Mountain at Sea Realm tulad ng Xiaodix Ian, Xuan Wubinging, at iba pa. Na nagtangkang ibagsak at sirain ang Heavenly Slash Barrier,
ngunit hindi sila nagtagumpay nitong mga nakaraang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, isang Yang Yiu ang lumitaw, o ang makapangyarihang nakakalat na walang kamatayan sa katawan ni Yang Yiu ay nakaligtas, na nagpabagabag kay Hua Qilyang. Ngunit hindi makatutuhanang hilingin sa kanya na sirain ang bone altar ng mag-isa, dahil hindi niya kayang harapin ang sinuman sa mga master ng sekta, na siyang tunay na malalakas na lalaki sa puso ni Hua Qilyang. Para naman kina Xiao Di Xian Tangtang, Zuan Wu Beiming, at Tian Hu, mas nabigla sila matapos marinig ang pag-uusap ni Yang Yiu at Hua Qilyang. Sa kanilang pandinig, ang mga salita ni Yang Yiu ay simpleng nangingibabaw, ngunit si Hua Qilyang ay puno ng takot nang kausapin si Yang Yiu. Tila may makapangyarihang pag-iral sa katawan ni Yang Yiu. Nataranta man sila sa pag-uusap ng dalawa, alam din nilang kung hindi sila makikialam sa mga oras na ito, maaaring may hindi inaasahang resulta ngayon. Si Yang Yiu ay puno rin ng mga inaasahan. Alam niyang kahanga-hanga ang matanda, ngunit hindi pa siya nakakita ng tunggalian sa pagitan ng mga nagkalat na immortal. Tila hindi tatanggapin ni Hua Qilyang ang dalawang kondisyon ng matanda, at tiyak na kikilos siya sa oras na yun upang magkaroon ng tunggalian sa pagitan ng mga nagkalat na immortal. Oo naman, nang iniisip ito ni Yang Yiu, si Hua Qilyang sa bone altar ay malamig na bamantong hininga, haha, sinusubukan mo ba akong takutin? Ako ay isang marangal na walang kamatayan sa lupa. Isa ka lamang natitirang kaluluwa na nabubuhay sa katawan ng iba. May furnace tripod ka lang. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magpanggap na makapangyarihan sa harap ko? Ngayon, titingnan ko kung sino ang maglakas loob na tumapak sa bone altar. Nag-iba ang aura ni Hua Qilyang habang nagsasalita siya. Isang lumilipad na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Tumayo siya sa altar, nakatingin sa ibaba kay Yang Yiu, o Yun Changxi, habang si Xiao Dixian at ang iba pa sa gilid ay direktang hindi pinansin. Gayunpaman, ang hakbang ni Hua Qilyang ay nagpabatid kay Yang Yiu na siya ay natatakot pa rin sa matanda, kung hindi ay hindi siya makakapagsalita ng masasakit na salita sa sandaling ito, ngunit siya ay direktang papatayin. Tumayo siya sa bone altar na may lumilipad na espada sa kanyang kamay at hindi gumalaw. Sa halip, gumawa siya ng defensive at mapagbantay na tingin. Nagkatinginan sina Xiao Dixian, Tangtang at ang tatlong matandang halimaw at nakita ang saya sa mga mata ng isa't isa. Sa katunayan, ang paglipat ni Hua Qilyang ay natatakot sa saloobin ni Yang Yiu sa mga mata ni Xiao Dixian at ng dalawa pa. Sinulyapan ni Xuanwo ang maliit na phoenix na iniligtas ni Xing Binbin sa hindi kalayuan at sinabi kina Xiao Dixian at Chanho, tingnan muna natin ang maliit na phoenix at tulungan siyang makabawi. Hihintayin natin kung ano ang mangyayari at pagkatapos ay gagawa tayo ng aksyon. May isang kwento tungkol kay Yang Yiu ngayon, ngunit ito ay isang malaking pag-asa para sa amin. Kapag gumaling ang maliit na phoenix, magtutulungan kaming patayin si Hua Qilyang. Kung mabaigo tayo, mamamatay tayo. Tahimik na tumanggo sina Xiao Dixian Tangtang at Chanho, at pagkatapos ay naglakad silang tatlo na iniisip ang nanlulumong maliit na phoenix. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiu ang galit ng kanyang amo na si Yun Changxi, tulad ng isang mataas at makapangyarihang hari na pinahiya ng isang pulubi tulad ni Hua Qilyang. Sinabi ni Shen Shen, dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan ko ang iyong hiling ngayon. Habang nagsasalita siya, iginalaw niya ang kanyang mga paa at lumipad sa altar ng mga buto. Nasa kalagitnaan siya ng hangin, nakaharap sa higanteng espada ni Hua Qilyang mula sa malayo, at umungal, mamatay. Isa pa itong simpleng espada na tumaga. Ang siyam na Zanglong Sword Energy ay sumambulat at pinutol. Sa mga mata ni Yang Yian, nakita niya si Hua Qilyang, na nasa altar, itinaas ang kanyang kamay at kumaway sa tuktok ng kanyang ulo. Biglang bumagsak ang kidlat at kulog, at natipon sa kanyang mga kamay sa isang iglap. Siya ay umungal, tiyang ang thunder, sirain mo ito para sa akin. Bitek. Isang balde ng kidlat at kulog ang lumabas mula sa kamay ni Hua Qilyang at dumiretso sa sword energy. Boom! Sa mapurol na pagsabog, ang lakas ng kidlat at kulog na naakit ni Hua Qilyang ay nasalikop ng siyam na zang mahabang sword na enerhiya, at nagkaroon ng pagsabog ng kidlat at kulog. Noong una ay inakala ni Hua Qilyang na kahit na hindi niya seryosong saktan si Yang Yiu sa lakas ng kulog at kidlat, maaari pa rin niyang matuno ang enerhiya ng espada. Sa hindi inaasahan, ang espadang inilunsad ni Yang Yiu, o ang malakas na tao sa kanyang mga mata, ay hindi nabasag ng lakas ng kulog at kidlat. Sa halip, ang lakas ng espada ay nagpatuloy sa paglasla sa kanya ng walang anumang pinsala. Bumilis ang tibok ng puso ni Hua Qilyang, iniisip na minamaliit niya ang kalaban. Ngunit pagkatapos ay ibinuka ni Yang Yiu ang kanyang bibig at sinabi sa isang mababa, luma at paos na boses, hayaan mong turuan kita kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, ugong. Ang malamig na singhot na ito, narinig ni Hua Qilyang, ay nagdulot sa kanya ng masamang premonition sa kanyang puso. Katutubo niyang naramdaman na may masamang mangyayari, at nang hindi nag-iisip,
pinaandar niya ang kapangyarihan ng elemento ng lupa sa kanyang katawan upang ipagtanggol ang sarili. Sa oras na ito, isang matandang tinig lamang ang narinig mula kay Yang Yiyo, sa pangalan ko, ang kulog ni Ying Tian, ang batas ng kulog at kidlat, ginagamit ko ito, ginagamit ang batas bilang kasangkapan, tinatamaan ng kulog at kidlat ang langit at lupa, at bumaba. Boom boom boom. Kotek ng crack. Ang buong kalangitan sa itaas ng bulwagan ay agad na napuno ng kulog at kidlat, kumikidlat at nagtipon, parami ng parami ang kulog at kidlat na lumitaw mula sa manipis na hangin, at sa isang iglap ay naging mundo ng kulog at kidlat. Naramdaman ni Yang Yiyo na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na nawawala, at ang Tiankunpot sa kanyang kaliwang braso ay pumutok sa libu-libong gintong ilaw sa sandaling ito. Kabanata 1069 na pagpasok sa Space Channel. Ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng Tiankunpot ay nagpaalam kay Yang Yiyo na ang matanda ay nagsisimula ng magalit. Hindi lang niya hinigup ang kapangyarihan mula sa kanya, ngunit ginamit din niya ang kapangyarihan sa Tiankunpot. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat na natipon sa tuktok ng bulwagan ay napakalakas, tulad ng isang dagat ng kulog at kidlat na nakabitin na nakabaligtad sa itaas ng kanyang ulo. Ang lahat ng kapangyarihan ng kulog at kidlat na ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin, ngunit sa katunayan, ayon sa nakaraang paglalarawan ni Xuanwu Beiming, ang mga kulog at kidlat na ito ay dapat na hinihigop ng pagbuo dito, o ang altar ng puting buto ay ang ubod ng pagbuo at ang pangunahing paraan upang sumipsip ng kulog at kidlat. Ito ay makikita mula sa katotohanan na si Hua Qiuliang ay nakatayo sa puting altar ng buto nang hindi ginagalaw ang kanyang mga paa. Ang pag-atake ng matanda ay tila ritmo ng pagsira sa puting buto ng altar at Hua Qiuliang. Bagamat ginamit din nila ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, sa mga mata ni Yang Yiyo, mas madaling gamitin ang pamamaraan ng matanda. Nagpatawag si Hua Qiuliang ng kulog at kidlat gamit ang kanyang mga kamay, ngunit pinaramdam ng matanda kay Yang Yiyo na ang kanyang mga salita ay sinusunod ng batas. Pagkatapos ay ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at idiniin si Hua Qiuliang. Biglang dumagundong ang kulog at kidlat sa tuktok ng buong bulwagan, halos parang isang malaking kulog at lambat ng kidlat na tumatakip kay Hua Qiuliang at sa altar ng buto. Bitek. Ang nakakabinging tunog ng kulog at kidlat ay umalangaw sa buong bulwagan. Matagal nang nalubog ang figure ni Hua Qiuliang sa lakas ng kulog at kidlat. Sa oras na ito, naramdaman din ni Yang Yiyo na ang gininto ang liwanag ng Tiankunpot sa kanyang kaliwang braso ay lumabo, at ang walang kabuluhang boses ng matanda ay umalangaw sa kanyang mga tainga, mabahong bata, magagawa lamang ito ng Master. Sobra ang kapangyarihan ng kaluluwa. Magpapahinga na si Master. Maaari mo itong lutisin sa iyong sarili sa susunod. Si Hua Qiuliang ay hindi mamamatay kaagad pagkatapos ng suntok na ito. Kung hindi siya namatay, makakabawi ka. Kung mamatay siya, mas mabuti. Sa pagtatapos ng mga salita, narinig ni Yang Yiyo na ganap na nawala ang boses ng Master. At nakaramdam na lamang siya ng pagkabigla sa buong katawan, at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Malinaw, ang matanda ay nagbigay ng maraming lakas sa oras na ito, at ito ay napakaubos. Pagkatapos ng lahat, ang matanda ay isang natitirang kaluluwa pa rin sa Tiankunpot. Ito ay mabuti upang magawa ito. Matapos gumaling si Yang Yiyo, tumingin siya sa altar ng mga buto, kung saan may kulog at kidlat pa rin. Lubog na ang anyo ni Hua Qiuliang, at walang bakas na makita. Hindi alam kung napatay siya sa suntok ng matanda. Gayunpaman, dahil sinabi ng matanda na kahit na hindi mamatay si Hua Qiuliang pagkatapos ng suntok na ito, wala nang maraming sasakyan na natitira. Pagkatapos nito, kailangan na lang niyang bumawi. Kasama sina Xiaodix Ian, Tang Tang, Xuanwu, Beiming, Shanho at iba pa, kailangang patayin ni Yang Yiyo. Hua Qiuliang kahit na siya ay buhay pa. Sa puntong ito, wala nang babalikan. Kahit na ito ay upang ilabas ang kanyang galit kay Daor at Xiao Fengwang, at para sa kinabukasan ng Yunmen at ng iba pa, si Hua Qiuliang ay kailangang patayin sa loob ng ilang araw. Ang altar ng mga buto ay dapat sirain, ang Tianzan Barrier ay dapat mawala, at ang hinaharap na mga nilalang sa bundok at dagat ay dapat magkaroon ng pag-asa ng paglilinang. Ang altar ng mga buto ay natatakpan pa rin ng kulog at kidlat, at ang buong bulwagan ay napuno ng kulog. Sinulyapan ni Yang Yiyo si Xiaodix Ian at ang iba pa, at sinenyasan na dalhin sila upang patayin ang kaaway. Bagamat hindi nila marinig ang tunog ng kulog at kidlat, nakikita nila ang kilos ni Yang Yiyo na nagmamadaling patungo sa bone altar, at alam na ito ay isang kilos upang patayin ang kaaway. Sa katunayan, nabigla rin si Xiaodix Ian Tang Tang sa lakas ni Yang Yiyo. Bahagya siyang nag-spell, at nakakita siya ng kulog at kidlat na mas nakakatakot kaysa kay Hua Qiuliang. Sa isang iglap, maaari niyang lunurin ang bone altar at Hua Qiuliang. Kahit na magtanim sila ng dalawang buhay, bihira silang makakita ng ganoong lakas at paraan.
Ngunit mayroon din silang karanasan at alam na ito ang kapangyarihan ng mantra ng batas na mas makapangyarihan kaysa sa supernatural na kapangyarihan. Ito ay isang paraan na tanging ang dakilang supernatural na kapangyarihan ang maaaring gumanap. Matapos itong isagawa ni Yang Yiyo, nabigla ito kay Xiao Dixian. Naalala nila ang sinabi ni Hua Qiuliang noon. Posible kayang may makapangyarihang pag-iral sa katawan ni Yang Yiyo. Kung hindi, si Yang Yiyo, isang magsasaka sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, ay maaaring buhayin ang batas. Sa isipan ng maraming tao, imposible lang ito. Masarap isipin ang lahat, ngunit sa sandaling ito, alam niya rin na iyon ang pinakamahalagang sandali. Kahit na ang lakas ng kulog at kidlat na ito ay hindi kayang patayin si Hua Qiuliang, dapat ay malubhang nasugatan nito si Hua Qiuliang. Hanggat binigyan niya si Hua Qiuliang ng isa pang suntok, magagandang bagay ang maaaring magawa. Lalo na ang White Bone Altar, na siyang ubod ng buong Tianzon Great Barrier at kailangang sirain. Ito rin ang pangunahing layunin ng ilan sa kanila sa pagkakataong ito. Ipinatawag ng kilos ni Yang Yiyo, si Xiao Dixian Tangtang Xuanwu Beiming Chanho ay lumipad at sumugod sa altar. Sa oras na ito, ang maliit na phoenix, na tinulungan ng tatlong Tianhas, ay umiyak ng phoenix, at siya ay gumaling. Dahil pinigilan ni Hua Qiuliang sa White Bone Altar sa gitna ng Thousand Bones and Thousand Demons Array, siya ay pinigilan at hindi kumain ng anuman. Ang totoong nakamamatay ay gusto ni Hua Qiuliang na makuha ang kanyang kapangyarihan ng Phoenix, ngunit nailigtas siya ni Yang Yiyo bago siya makapagsimula. Sa sandaling ito, si Xiao Dixian, Xuanwu Beiming, at Chanho, ang tatlong matandang halimaw na lumipat sa cultivation, ay tumulong sa pagbawi, at ang maliit na Phoenix ay nakabawi din. Sa tunog ng Phoenix, ito ay naging isang nagninangas na Phoenix na lumilipad patungo sa altar ng mga buto. Kinasusuklaman ng maliit na Phoenix si Hua Qingliang sa kanyang puso. Higit 100 taon na siyang pinigilan. Napakalaki ng puot na ito. Ngayon lahat ay sumalakay ng sama-sama at pinalibutan ang altar ng mga buto. Sumama rin sa labanan ng munting Phoenix na may nagngangalit na galit. Tanging sina Hao Dudo at Xing Binbin lamang ang hindi umakyat. Alam ng dalawa na malayo pa ang kanilang paglilinang sa mga makapangyarihang Panginoong nasa harapan nila. Ang pagpunta ay magdudulot lamang ng gulo. Mas mabuting manatili at alagaan si Daor. Nanlumo pa rin si Daor matapos iligtas ni Hao Dudo mula sa altar. Kasama sina Yang Yiyo, Xiao Dixian Tangtang, Xuanwu Beiming, Chanho, at Xiao Fengwang, bawat isa ay nag-okupa sa isang tabi at pinalibutan ang altar ng mga buto na nababalot pa rin ng kidlat. Nagpaputok si Yang Yiyo ng 4 na itim na lotus gamit ang isang espada at lumipad patungo sa altar. Walang pag-aalinlangan, buhay pa man si Hua Qingliang, na nababalot ng kidlat, tatamaan niya ito at laging nagagawang bigyan siya ng ilang malalakas na suntok. Ang isang stream ng pulang apoy ay dumura mula sa bibig ng maliit na phoenix sa altar ng mga buto. Isang malakas na asol na haligi ng tubig ang lumabas mula sa bibig ni Xuanwu Beiming. Ang 7 buntot ng Sky Fox ay sumambulat sa nakasisilaw na liwanag at nag-alis. Inihagis ni Xiao Dixian Tangtang ang Hanyuan umbrella sa kanyang kamay patungo sa White Bone Altar. Halos magkasabay na sinalakay ng 5 tao ang White Bone Altar. Anyway, sa sandaling ito, kumikidlat ang White Bone Altar, at ang anino ni Hua Qiuliang ay hindi makita sa altar. Sa pagkakataong ito, random lang silang nag-hit para tapusin ang Hua Qiuliang. Boom boom boom. Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at ang buong bulwagan ay nagsimulang manginig sa sandaling ito. Ang malaking kapangyarihan ng pag-atake ay bumuo ng isang malakas na alon sa bulwagan. Ang buong White Bone Altar ay nasa malaki at marahas na. Sa susunod na sandali, nawala ang lahat. Nawala ang kulog, at ang marahas na espiritual na enerhiya ay nagkalat. Ang mga mata ng lahat ay nasa White Bone Altar. Nakita ko na ang White Bone Altar ay naging isang tumpok ng mga sirang buto sa ilalim ng malakas na pag-atake, at isang dagwang bangkay ang lumitaw sa altar. Nawala ang lahat ng sigla nito at patay na. Sa wakas ay namatay si Hua Qiuliang. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nawasak ang White Bone Altar at namatay si Hua Qiuliang. Nangangahulugan ito na nawala ang Tianzon Great Barrier, at ang mga tanikala na nakakulong sa Mountain and Sea Realm sa loob ng 100,000 taon ay inalis. Nangangahulugan ito na mula ngayon, ang mga nilalang ng Mountain at Sea Realm ay hindi na kailangang mangolekta ng mga fragment ng Heaven Slash para makadaan sa Heaven Slash hanggang sa Cultivation Realm. Nangangahulugan ito na kapag naabot ng isa ang Nascent Soul Realm sa hinaharap, ang isa ay aakyat sa 7th Heaven of the Heaven Slash, maabot ang tuktok ng Heaven Slash Mountain, at pupunta sa Cultivation Realm. Sa sandaling ito, bakas sa mga mata ni Xiao Dixian ang pananabik. Sa wakas ay natupad nila ang hiling ng bawat nilalang sa bundok at dagat sa loob ng 100,000 taon. Iba't ibang emosyon ang pumupuno sa kanilang mga puso. At nakahinga rin ng maluwag si Yang Yian. Sa wakas ay namatay si Hua Qiuliang.
Malaki ang naging papel ng kilos ng matanda. Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay biglang nagsimulang manginig, at ang mga bitek sa espasyo ay lumitaw sa lahat ng direksyon. Naku, nawasak ang core ng formation, at magwawala ang bulwagan. Labas tayo dali. Malakas na sabi ni Xuanwu Beiming. Nagbago ang mukha ng lahat. Alam ng lahat na ang bulwagan na ito ay hindi isang tunay na bulwagan kundi isang pormasayon. Ngayon na ang core ng White Bone Altar Formation ay nawasak, ang malaking hadlang ay mawawala. Sa oras na iyon, ang space channel sa langit ng Heaven Slash ay muling bubuksan upang takpan ang tuktok ng Heaven Slash. Kung hindi ka mabilis na makalabas, ang lahat ay masisipsip sa space channel at papasok sa mundo ng mga magsasaka ng walang anumang paghahanda. Ngayong patay na si Hua Qiliang at nawasak ang malaking hadlang, lahat ay maaaring kalmadong umalis sa Mountain and Sea Realm at pumunta sa Cultivation Realm. At least dapat silang magpaalam sa Mountain and Sea Realm at hindi pumasok sa Cultivation Realm ng walang paghahanda. Lalo na alam ito ni Yang Yiu, at nang marinig niyang nagsalita si Xuanwu Beiming, nagmamadali siyang lumipad patungo sa bulwagan. Halos lahat ay lumipad patungo sa pintuan ng bulwagan. Gayunpaman, gaano man sila kabilis, hindi sila maaaring maging mas mabilis kaysa sa kapangyarihan ng espasyo. Halos sa isang kisap mata, ang buong bulwagan ay nabasag at nawala, at ang liwanag ay biglang sumikat sa itaas ng ulo ng lahat, at ang kanilang buong katawan ay naliwanagan ng makulay na liwanag. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na katawan ang lumipad ng hindi sinasadya, hindi man lang makalaban. Sa umiikot na mundo, sila ay natangay sa space channel ng may putok at nawala. Ang bulwagan. Sa tuktok ng bundok Tianzan ay naglaho at napalitan ng makulay na liwanag, ngunit si Yang Yiu at iba pa ay tuluyang nawala. Kabanata 1071 Isang bagong simula, isang bagong landas ng paglilinang. Alam ni Yang Yiu ang tungkol sa pagkakaroon ng mundo ng paglilinang mula sa sandaling kinuha niya ang Chen Kunpot at nakilala ang kanyang amo. Naalala niya na nang sabihin sa kanya ng kanyang amo na si Yun Changxi sa unang pagkakataon na siya ay mula sa mundo ng paglilinang, ang konsepto ni Yang Yiu sa mundo ng paglilinang ay nanatili lamang sa tatlong salita ng salitang, mundo ng paglilinang. Pagkatapos magsanay ng paglilinang, nang higit niyang nalalaman ang tungkol sa paglilinang, napunta siya sa mundo ng mga bundok at dagat. Ngayon, sa wakas ay mayroon ng outline si Yang Yiu ng mundo ng paglilinang. At ngayon siya sa wakas ay nakatayo sa lupain ng mundo ng paglilinang at lumilitaw sa bayan ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi. Kaya lang, wala siyang mental preparation sa ganitong itsura. Noong una, gusto niyang tulungan si Xiaodix Ian at ang iba pa na wasakin ang Hua Qiliang at basagin ang Tianzan Great Barrier, para bumalik sa normal ang space channel ng mundo ng mga bundok at dagat, at pagkatapos kumonekta sa mundo ng cultivation, babalik siya sa Cloud Gate ng Zishanshu para magpaliwanag sa lahat, at pagkatapos ay mahinahong pumunta sa mundo ng cultivation. Sino ang nakakaalam na nang walang anumang paghahanda, siya ay sisipsipin sa mundo ng paglilinang sa pamamagitan ng Space Channel. Paggunita sa nakaraang sandali, ang kanyang katawan ay wala sa kontrol sa umiikot na mundo, at pagkatapos ay ang nakakasilaw na makulay na liwanag ay sumikat. Hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng ulirat. Hindi gaanong oras ang lumipas, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang lumitaw siya sa ibang kapaligiran. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian ang isang dagat ng mga tao sa kanyang paningin. Tila lumitaw siya sa isang napakalaking pormasayon. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay natatakpan ng mga rune. Isa-isang nagliliwanag ang mga rune, parang floodlight. Sa tuwing may ilaw na rune, may lalabas na tao sa field. Ang nagbukas. Ang mga mata ni Yang Yian ay nakapag ang mga rune ay lumiwanag, hindi lamang ang lahi ng tao ang lumitaw, kundi pati na rin ang lahi. Iba-iba rin ang lahi ng tao. Ang ilan ay mga higanti, ang ilan ay mga duwende, ang ilan ay matulis ang mga tainga, at ang ilan ay may makulay na buhok. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang buhok na tumubo pagkatapos ng buhay at kamatayan. Bagamat maputi pa ito, normal pa rin ito. Iba talaga ang mga nilalang na lumitaw sa malaking rune field. Sa kabutihang palad, may ilang tao sa paligid niya, kasama sina Daor at Haududo, at lahat ng mga tao na nasa bulwagan sa oras na iyon ay magkakasama. Maaaring nakita ni Xiao Di Xian Tangtang ang pagkamausisa ni Yang Yiu, at bahagyang ngumiti at nagsabi, ang lugar na ito ay tinatawag na Boundary Pond. Ang lugar na Siyam na milya ay puno ng mga rune. Ang hindi mabilang na rune dito ay kumakatawan sa lokasyon ng Space Channel. Ang mga nilalang ng hindi mabilang na maliliit na mundo sa Milky Way ng buong mundo ng paglilinang ay lilito dito. Ito ay usap-usapan na mayroong 9 na pangunahing teritoryo ng bituin sa mundo ng paglilinang. Nasa Milky Way kami ngayon. Ang Mountain and Sea Realm ay maaari lamang ituring bilang isa sa hindi mabilang na maliliit na mundo sa Milky Way.
Nabalitaan na mayroong 3,000 maliliit na mundo sa bawat teritoryo ng bituin, at ang bawat mundo ay kumakatawan sa isang planeta. Ang 9 na pangunahing teritoryo ng bituin na magkasama ay may hindi mabilang na maliliit na mundo at planeta. Siyempre, ang tinatawag na 3,000 maliliit na mundo ay tumutukoy lamang sa mundong may buhay na nilalang, iyon ay, ang mga planetang may buhay na nilalang. Mayroon ding hindi mabilang na hindi nakatira na mga planetang mundo, at may mas malawak na mga void sa labas ng mga teritoryo ng bituin. Ang buong mundo ng paglilinang ay ang king mundo ng hindi mabilang na maliliit na mundo, at ang paliwanag ng mga batas, aura, at iba pa, ay ang pinakamakapangyarihan at komprehensibo. Ang lahat ng naglilinang na mga nilalang ay pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, ang isa ay darating sa malawak at walang hangganang mundo ng paglilinang. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang buong mundo ng paglilinang. Nabatid lamang na mayroong 9 na mga hangganan ng bituin sa mundo ng paglilinang. Siyempre, ang mga lihim na lugar ng mundo ng paglilinang ay tiyak na higit sa 9 na mga hangganan ng bituin. Ang tinatawag na 9 Star Frontiers ay mga lugar na natapakan na ng mga nilalang sa mundo ng paglilinang, na kumakatawan sa mga lugar kung saan maaaring isagawa ang paglilinang. Maraming mga lugar kung saan walang nilalang na maaaring pumunta, na kung saan ay napaka-misteryoso. Ang mundo ng paglilinang ay palaging isang misteryosong mundo at isang tunay na yugto para sa paglinang ng mga nilalang. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang Milky Way Star Frontier ngayon, ngunit ang boundary pole ay matatagpuan sa gitna ng Milky Way Star Frontier. Pagkatapos maglakad palabas ng boundary pole, ito ang unang lungsod ng Milky Way Star Frontier, ang Milky Way City. Para makapunta sa kahit saang lugar, maaari kang dumaan sa Space Teleportation Array ng Milky Way City. Pinasikat ni Shaudix Ian ang kaalaman sa mundo ng paglilinang kay Yang Yio, at ang grupo ay naglakad at nag-usap, at hindi nagtagal ay lumabas ng boundary pole na may radius na 9 na milya. Ang buong boundary pole ay nasa Milky Way City na binanggit ni Shaudix Ian, isang malaking lungsod na sumasaklaw sa isang lugar na 90 milya, naganap na isang lungsod kung saan umiiral ang mga magsasaka. Ang boundary pole ay parang isang magaan na kurtina, na may mga ripples at takip silim, at ang mga nilalang mula sa lahat ng laki ng mundo ay lumalabas mula sa lahat ng direksyon sa lahat ng oras. Ang boundary pole ay umiiral sa gitna ng Galaxy City. Ang paglabas ay isang malaking parisukat, at mayroong isang malaking hanay ng teleportasyon sa espasyo sa parisukat. Sinabi ni Xuan Wubinging na ang teleportation array na ito ay maaaring pumunta sa karamihan ng mga lungsod sa buong galaxy. Sa mundo ng paglilinang, ang teleportation array ay ang pangunahing paraan ng transportasyon. Walang paraan na ang mundo ng paglilinang ay masyadong malaki, at walang sinuman ang talagang naglakbay sa kalawakan ng mag-isa. Ang sikat na agham ng Xuan Wubinging kay Yang Yio ay kailangan mo ng mapa para makapaglakbay sa mundo ng paglilinang, kung hindi ay maliligaw ka. Sa katunayan, ito ay hindi isang pagmamalabas sa lahat. Ang mundo ng paglilinang ay isang kumpletong mundo, malawak at walang ugat. Mahirap ngang mabilis na makarating sa lugar na gusto mong puntahan sa pamamagitan ng paglipad. Sa makatuwid, sa mundo ng paglilinang, ang mga teleportation array, mount at flying type na mahiwagang kapangyarihan ay ang pinakakaraniwang ginagamit at pinakasikat at mahal. Sina Yang Yio, Hao Dudo, at Xing Binbin ay parang mga curious na sanggol, puno ng kuryosidad tungkol sa mundo ng paglilinang. Sa pananaw ni Yang Yio, ang mundo ng paglilinang ay talagang iba sa mundo ng mga bundok at dagat at lupa. Bukod sa iba pang bagay, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa mundo ng mga bundok at dagat. Ito ay napakahirap, na nagpapakita na ang mundo ng paglilinang ay mas matatag. Ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay makapal at dalisay, na higit pa kaysa sa mundo ng mga bundok at dagat. Ito ay talagang mas angkop para sa paglinang ng mga buhay na nilalang. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging perpekto. Sa dilim, mararamdaman ni Yang Yio na mas maayos ang operasyon ng mga pagsasanay dito. Naisip niya na baka ito na ang komprehensibong batas na sinabi ng matanda. Mayroong lahat ng uri ng mga grupo at tribo, na ganap na tanawin ng kasaganaan ng lahat ng lahi. Naalala ko ang sinabi ng matanda noon na sa mundo ng paglilinang, ang lahi ng tao pa rin ang pinakamatalino sa lahat ng bagay, ngunit ang lahi ng tao ay hindi ang lahi na may pinakamalakas na talento sa paglilinang. Ipinaliwanag ni Xiao Di Xian Tangtang kay Yang Yio, kapatid, kailangan mo ng mapa para makapaglakbay sa mundo ng paglilinang. Maaari kang pumunta sa negosyo ng lungsod upang bumili ng mapa mamaya. Maraming mga lugar na hindi mo maaaring pasukin. Halimbawa, ilang mga ipinagbabawal na lugar, ilang mga lugar ng pagtatanim ng mga makapangyarihang tao, o ilang malalakas na teritoryo ng pagtatanim ng demonyo, at iba pa. Kung lumabag ka at aksidenteng na-trigger ang mga paghihigpit, mamamatay ka, o direkta kang papatayin.
Sa daigdig ng paglilinang, ang paglilinang ng kaharian ng mga espiritu ay wala sa lahat, walang pinagkaiba sa isang bata. Ang malawak na mundo ng paglilinang ay puno ng mga Panginoon, at ang malalakas ay mabangis. Bukod dito, sa mundo ng paglilinang, kahit nanilinang mo ang pinakamataas na antas ng larangan ng paglilinang, hindi ka ang pinakamalakas. Ang mga tunay na pinuno ng mundo ng paglilinang ay ang mga nakakalat na immortal, iyon ay, ang mga immortal sa lupa. Kaya kapag lumakad ka sa mundo ng paglilinang, huwag magmadali o masaktan ang mga tao ng madali. Bagamat ito ang yugtong inaasam-asam ng bawat magsasaka, ito rin ay isang malupit at makatutuhanang mundo. Higit na kitang-kita rito ang pamumuno ng malakas na iginagalang kaysa sa maliit na daigdig ng bundok at dagat. Dapat kang mag-ingat at magsumikap na pagbutihin ang iyong lakas para makasulong pa. Napakaraming paliwanag ni Xiao Di Xian Tangtang. May narinig siyang Yiyo na mali, at hindi napigil ang pigilan siya at nagtanong, ikaw. Gusto mong umalis? Tumango si Xiao Di Xian Tangtang at nagsabi, natapos na ang misyon ko, at nagawa ko na ang dapat kong gawin. Patay na si Hua Qingliang, at nawasak ang Tianzon Great Barrier. Sa hinaharap, mararamdaman ng mga nilalang sa mundo ng bundok at dagat ang pag-aalis ng Tianzon Barrier, at sila ay papasok sa mundo ng paglilinang ng sunod-sunod, na itinuturing na isang merito. Pagkatapos nating baguhin ang ating paglilinang, ito ay magiging isang bagong simula. Mayroon ding mga sekta sa mundo ng paglilinang. Ang Bot-Ian Palace sa Shanghai Realm ay isang maliit na sangay lamang ng Bot-Ian Palace sa mundo ng paglilinang. Ngayon gusto kong bumalik sa aking sekta, ang palasyo ng Bot-Ian sa mundo ng paglilinang. Kuya, kung maaari, iniimbitahan kita na sumali sa aking sekta. Sa pamamagitan ng pagpasok sa aking palasyo ng Bot-Ian sa mundo ng paglilinang, magagawa mong makuha ang mga diskarte sa paglilinang pagkatapos ng kaharian ng distraction, at maraming mahiwagang kapangyarihan upang matutunan at magsanay. Inirerekomenda ko sa iyo na maging isang pangunahing disipulo ng sekta. Hindi man malaking sekta ang palasyo ng Bot-Ian sa mundo ng paglilinang, hindi naman ito masama. Paano kung sumama sa akin sa palasyo ng Bot-Ian sa mundo ng paglilinang? Hindi inaasahan niyang Yiyo na si Xiao Di Xian Tangtang ay magsisimulang mag-recruit sa kanya para sumali sa Bot-Ian Palace sa mundo ng cultivation, at hindi niya inaasahan na ang Bot-Ian Palace sa Mountain and Sea Realm ay isang sangay lamang ng Bot-Ian Palace sa mundo ng cultivation. Ngunit normal na isipin ito. Dahil ang Mountain and Sea Realm ay isang mundo ng cultivation, ito ay konektado sa mundo ng cultivation 100,000 taon na ang nakalilipas. Hindi nakakagulat na lumitaw ang isang mas makapangyarihang palasyo ng Bot-Ian sa mundo ng paglilinang. Maganda naman talaga. Nasa mundo siya ngayon kung saan hindi siya pamilyar dito. Kung makakahanap siya ng isang mundo na may mga kakilala upang manirahan at maging pamilyar sa mundo ng paglilinang, hindi ito masama. Sa pag-iisip pa lamang tungkol dito, ang boses ng kanyang Panginoong Sion Changxi ay tumunog sa kanyang isipan, na nagsasabing, ang palasyo ng Bot-Ian ay wala, mabahong bata, huwag kang pumunta doon kapag ikaw ay nasa mundo ng paglilinang. Ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid ay nasa Milky Way Star Border. Diretso na tayo para hanapin ang pangalawang senior mong kapatid. Mahigit 10,000 taon ko nang hindi nakita ang batang iyon, at namimiss din siya ng iyong amo. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiyu, at nagtanong siya sa kanyang puso, matanda, kahanga-hanga ba ang sekta ng pangalawang senior kong kapatid? Hindi naman masama. Ito ay dapat na isa sa nangungunang 10 sekta sa Milky Way. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kapag pumunta ka sa teritoryo ng iyong pangalawang kapatid, magkakaroon ka ng magandang oras, masarap na alak at magagandang babae. Katapusan ng kabanatang ito. Abangan ang susunod na kabanata.